Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 641. Plano na ni Xavier ang lahat. Alam niya na sa oras na malaman ni Gerald na nasa panganib siya, tiyak na tatakbo siya upang iligtas siya. Si Xavier ay walang pag-aalinlangan tungkol dito dahil sa alam na alam niya ang kanyang pagkatao noong nakaraan. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay magsisimulang umiiyak at magtapon bago magbanta na magpakamatay. Matapos makita iyon, tiyak na malulungkot siya at subukang aliwin siya. Pagkatapos nito, sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ulit si Gerald. Habang si Xavier ay tila lubos na kinamumuhian niya si Gerald sa unang tingin, ang kanyang pangunahing layunin lamang ay upang magsisi si Gerald na iniwan siya. Kahit na pinamamahalaang niya ang sulok kay Gerald sa bar sa araw na iyon, hindi niya kailanman pinaplano na utusan ang kanyang mga nasasakupan na bugbugin siya. Ang pinakanais niyang gawin noon ay ang bugyin siya bago itanong sa kanya kung ano ang pakiramdam na nahulog mismo sa kanyang mga kamay. Gusto niyang mapuno si Gerald ng kalungkutan. Nagulat siya, hindi man lang nag-abala si Gerald na mag-check-in sa kanya ngayon. Ni hindi pa naririnig ang tungkol sa pagtatangka sa pagpapakamatay. Sobra akong Diyos na nagagalit kahit na ang lungs ay malakas. Alam ni Xavier sa kanyang puso na ang lungs ay hindi tugma laban kay Gerald. Ate, sinabi ko ang lahat ng sinabi mo sa akin sa isang tea. Gayunpaman, talagang parang naghahanda na siya na magpakasal. Sabi ni Natasha, manalo ka, hindi ko ito binibili. As if naman magpapakasal siya kay Gia. Wala itong saysay. Kahit na sinabi niya iyon, si Xavier ay balisa rin. Sa katunayan, nervyos siya mula nang malaman niya ang balita kagabi. Pagkatapos ng lahat, ang balita ay partikular na kumalat sa paligid ng Quarantines at ang Longs. Dahil alam ng Long pamilya ang tungkol dito, hindi nagtagal bago maabot ang impormasyon sa Xavier. Nang walang babala, biglang kinuha ni Xavier ang isang vase bago ito binasag sa sahig. Pagkatapos ay naupo siya sa isang sofa, walang imak sa kanyang kawalan ng pag-asa. Habang nangyayari ito, maririnig ang isang tawa ng tawa sa Mayberry Airport. Wow! Napakaganda ng Mayberry. Mas maganda kaysa Hong Kong. Sa totoo lang, pinili naming pumunta dito para sa isang kadahilanan na alam mo. Nga pala, Mila, ikaw at ang iyong asawa ay mas mahusay na kumuha sa amin upang ma-maximize ang aming kasiyahan dito. Tandaan, nakagawa lamang kami ng ilang araw na pahinga. Gayunpaman, nais talaga naming pumunta sa Mayberry sa iyo upang tumingin sa paligid. Hindi pa nga kami nakakauwi, kaya mas mabuti huwag mo kaming bigwan. Ang pag-uusap ay nagmula sa ilang mga batang babae na kasalukuyang kinakaladkad ang kanilang mga bagahe palabas ng paliparan habang patuloy silang nakikipag-chat sa kanilang sarili. Speaking of which, Mila, nasabi mo na sa amin dati na ang boyfriend mo ay isang pambihirang tao. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na sunduin kami? Ang nagtanong ay isang batang babae na nakatutuwa na tila masigasig na nagsasalita anuman ang sitwasyon. Siya ay may isang hiwa ng mangkok at ang kanyang mukha ay bahagyang chubby, na madaling gawing siya ang cutest sa 6 na mga batang babae sa grupo. Mula sa tono ng kanyang boses, parang may bahid na nave din ang tunog niya. Hindi mo ba naalala ang sinabi ni Mila dati? Hindi talaga nakakakuha ng kababaihan ang kasintahan kaya medyo hindi siya sensitibo. Napaka-prangka niya na hindi niya alam kung paano siya sorpresahin ng romantiko. Sa gayon, hindi isang kasalanan ang maging isang hindi sensitibo na tao, ngunit hindi bababa sa isa sa mga kasosyo sa isang relasyon ang dapat malaman kung paano magbigay ng kaaya-aya at romantikong mga sorpresa sa iba pa. Kung ang parehong kapareha ay hindi alam kung paano gawin iyon, paano pa man masustansya ang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kaming aming Mila dito na mag-focus sa pagbibigay sa kanya ng mga sorpresa ng Gerald. Sabi ng isa pang batang babae na ang buhok ay nakasabit sa baywang. Nakangiti siya sa buong oras na sinabi niya iyon. Oh, nakuha ko na. Parang anong nangyari ilang araw, di ba? Nang bigyan ni Mila ng espesyal na tawag si Gerald sa kanyang kaarawan. Sinabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng maikling bakasyon sa loob ng ilang araw, ngunit sinabi lamang ni Gerald na makikilala niya si Mila pagkatapos nito. Parang pinukpok ko ang noo ko matapos marinig iyon. Hindi pa nga siya nagkusa upang gumawa ng anumang mga kahilingan kahit na sadyang binanggit ni Mila ang maikling piyesta opisyal. Sabi ng mangkok na pinutol ang batang babae mula kanina habang tumawa ng malakas. Tama iyan. Sa mga oras na iyon, hindi pa napigilan ni Mila ang sarili kaya't natapos na niyang sabihin ito kay Gerald. Personal, sa palagay ko mas makabubuti kung hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa holiday. Maaari mo lang siyang bigyan ng sorpresa mula sa iyong biglaang pagbabalik.
Iyon ang pinakamahusay. Pagkatapos ay muli ngayong iniisip ko ito, mas mabuti kung higit mong gabayan mo siya dahil sa sobrang insensitive na niya. Kung hindi mo gagawin, natatakot ako na lumala lang ang pagiging prangka niya. Nagdagdag pa ng isa sa 6 na batang babae. Narinig ang sasabihin ng ibang mga batang babae, naramdaman ni Mila na parang maayos ang kanilang loika. Gayunpaman, hindi niya talaga naisip ito noon. Nang tumawag siya sa araw na iyon, nabanggit lamang niya ang piyesta opisyal dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Gerald matapos itong marinig tungkol dito. Well, ayos lang. Prangka rin siya tulad ng dati. Anuman, nais talaga ni Mila na bumalik ng medyo sandali ngayon upang bigyan ng sorpresa si Gerald. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Gerald ay medyo nagbago kumpara sa nakaraan niyang sarili. Si Mila mismo ay nais na maging isang mas sumusuportang kasintahan kaya't nararamdaman niyang dapat siyang magsikap pa sa pag-asang matutunan din niya ito. Kapag nakamit iyon, mapamamahalaan nila ng maayos ang kanilang relasyon. Manalo ka. Well, sa aking palagay, nagmamayabang lang si Mila. Maaaring inaangkin niya na ang kanyang asawa ay napakalakas sa Mayberry, ngunit wala akong nahanap na impormasyon tungkol sa Gerald online. Panipi. Kabanata 642. Isa pang batang babae mula sa grupo ang nagsabi niyan tumawid ang kanyang mga braso. Lahat silang 6 ay mga kasambahay na parehong natututo ng mga bagong kasanayan at ginagawa ang kanilang mga internship sa Hong Kong television station. Gayunpaman sila ay nasa bakasyon ngayon upang masiyahan sa kanilang sarili bilang isang pangkat. Ang batang babae na nag-angkin na si Mila ay simpleng pagyayabang ay pinangalan ng Wanda Wabsor. Kahit na ang kanyang figure ay katulad ng kay Mila, hindi rin masasabi ang pareho tungkol sa kanyang hitsura. Kung kailangan nilang piliin ang kagandahan ng istasyon sa Hong Kong television station, hindi may kakaila na mapili si Mila dahil siya ang pinakamagandang babae roon. Si Wanda mismo ay bahagya na makahawak sa pangalawang pwesto sa departamento ng pagpapaganda. Dahil ang lahat sa kanila ay mga kasambahay, hindi lamang sila nakatira ng magkasama, ngunit kailangan din nilang matuto at magtrabaho sa parehong espasyo sa lahat ng oras. Sa madaling sabi, kinailangan nilang makita at makausap ng marami. Dahil sa mga batang babae, mahirap para sa kanila na maiwasan ang pakiramdam na naiinggit sila. Gayunpaman, malayo ang makuha upang masabing nasusuklam sila sa isa't isa. Ang pinakanagawa nila ay pinagtatawanan ang bawat isa ng mapaglarong. Anuman, masaya pa rin silang magkasama. Oh, Wanda, huwag sabihin ang mga bagay na ganyan. Kailanman hindi magmamayabang si Mila. Masasabi mo kung gaano katapat si Mila kay Gerald. Tama iyan. Tingnan lamang ang istasyon ng telebisyon na pinagtatrabahuhan natin. Napakaraming tao ang nagtangkang makuha ang pagmamahal ni Mila, ngunit ano ang ginagawa niya sa tuwing tinatakwil niya silang lahat. Napag-isipan lang niya ang tungkol sa lalaking hindi sensitibo. Kung titingnan mo ito ng ganoon, napakahusay na kasintahan ni Mila. Ang mga tugon ay nagmula sa 2 iba pang mga batang babae mula sa pangkat. Manalo. Matapos marinig iyon, pinaikit lang ni Wanda ang kanyang bibig. Ito ang matapat na isa pang dahilan kung bakit nagselos si Wanda. Para sa mga batang babae na naninirahan sa labas, naging normal para sa kanila na magkaroon ng kahit anong uri ng hindi siguradong relasyon sa ibang mga lalaki kahit na mayroon na silang kasintahan. Mismong si Wanda mismo ay mayroong malayong relasyon sa kanyang sariling kasintahan. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang mga hindi siguradong relasyon sa ilang mga tao. Sa pamamagitan nito, nangangahulugan ito na hindi niya tatanggihan o tatanggapin ang mga aksyon ng ilan sa kanyang mga humahanga na sinubukang makuha ang kanyang pabor. Si Mila naman, iba. Hindi alintana kung gaano ang pagiging masigasig at taos-puso ng kanyang mga humahanga, palaging matatag si Mila sa kanyang pagtugon. Paumanhin, ngunit mayroon na akong kasintahan. Sa isang paraan, pinaramdam nito kay Wanda na si Mila ay sobrang perpekto. Manalo ka. Well, ayos lang kung hindi mo nais na ipagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol dito. Gayunpaman, kumusta ang aming mga kaayusan sa pamumuhay? Tanong ni Wanda. Sa gayon, wala akong maraming mga silid tulugan sa aking bahay. Sa totoo lang, mayroon akong ibang lugar na nasa isip. Punta tayo sa bahay ni Gerald. Ang kanyang bahay ay medyo maluwang at marami rin siyang mga silid tulugan. Sabi ni Mila. Isang ugat ng tawa ang sumunod. Mila, alam nating lahat na nais mo lang makilala si Gerald ng mas maaga. Ni ayaw mo pang umuwi. Mabuti pa dahil siguradong pamapalo ito sa pananatili lamang sa hotel na walang gagawin. Samahan natin si Mila na puntahan si Gerald. Pagkatapos nito, sumakay sila ng taxi bago ang masiglang pagpunta sa Mountain Top Villa. Banal. Titingnan mo ba yan? Ito, paano may tayo ang tuktok ng isang marangyang villa sa tuktok ng isang bundok? Tila ang rurok nito ay nasa gitna ng mga ulap. Mila, ito ba talaga ang bahay ni Gerald? Manatili ba tayo dito?
Tinanong ng batang babae ang cute na mukha mula kanina na ang pangalan ay Molly Sabel. Mas maaga habang nasa taxi sila, nabanggit ng driver ng taxi na nagkakahalaga ng $120 milyong ang Mountaintop Villa. Narinig yun, nasa sabik silang makita ang villa para sa kanilang sarili. Sa totoo lang ay hindi nila inaasahan na magulat pa sila ngayon na nakatayo sila sa harap ng totoong deal. Napuno ng selos si Wanda. Kaya't lumabas na ang asawa ni Mila ay tunay na isang malakas at mayamang mana tulad ng inangkin niya. Bakit ang swerte niya? Napaisip si Wanda sa sarili. Halika, pumasok na tayo. Sabi ni Mila habang hawak ang mga kamay ng kanyang mga besties bago sabay na naglakad papunta sa pintuan ng villa. Nang makarating sila sa pintuan, si Mila ay nalilito sa kaba. Kung sa bagay, hindi pa niya nakilala si Gerald sa loob ng 3 buwan ngayon. Paano kung wala siya sa bahay? Kahit na may sariling susi si Mila, pinili pa rin niyang mag-doorbell muna. Nang marinig ang mga yabag mula sa loob na nagmamadali upang buksan ang pinto, lumakas ang tuwa ni Mila sa bawat pagdaan. Kabanata 643. Sino ito? Tanong ng isang dalaga pagkabukas pa lang niya ng pinto. Nang makita niya si Mila, kitang-kita siya. Ano ang ginagawa ng isang magandang batang babae dito? Sino ang hinahanap mo? Tanong ng dalaga. Nakauwi na ba si Gerald? Hinahanap ko siya. Sagot ni Mila na may bahagyang ngiti. Sino ang naruroon sana? Sinabi ng isang naiinip na tunog na boses mula sa loob ng villa. Narito sila upang hanapin si Gerald, miss. Sagot ng dalaga. Ha, narinig yun, lumakad si Xavier sa pintuan. Nang makita niya si Mila, saglit siyang nabigla. Natural, ganun din ang masasabi kay Mila nang makita niya si Xavier. Mila, Xavier. Pareho silang sumigaw ng pangalan ng isa't isa ng magkasabay. Si Mila para sa isa, tiyak na alam kung sino si Xavier. Kung sa bagay, si Xavier ang dating kasintahan ni Gerald. Imposibleng hindi malaman ni Xavier kung sino rin si Mila. Sa katunayan, ang kanyang pagkakaalam tungkol kay Mila ay eksaktong dahilan kung bakit natitiyak niyang ang pagpapakasal ni Gerald kay Gia ay walang anuman kundi isang bulong-bulungan. Kung sa bagay, may girlfriend na si Gerald na si Mila. Dam lahat. Ano pa, may kamalayan si Xavier sa labis na pagmamahal ni Gerald kay Mila. Hindi bababa sa iyo nang ipinapalagay pa rin niya na ang kaso hanggang sa puntong ito. Habang nalaman ang tungkol sa pagtawag sa una ay nagulat siya kung talagang pinagdadaanan ito ni Gerald, nangangahulugan lamang iyon na dapat na siya ay nakipaghiwalay kay Mila. Kung sa bagay, alam niyang hindi si Gerald ang uri ng taong nakikipagtalik sa ibang babae. Malayo dito, sa katunayan. Labis na seryoso si Gerald pagdating sa pagharap sa kanyang mga relasyon. Kung hindi man hindi na niya naisip pa ang naisip na magpakasal kay Gia. Ngunit dahil nakipaghiwalay siya kay Mila, bakit lumapit si Mila upang hanapin siya? Fuck! Maaari bang ang layunin sa wakas ni Mila ay pareho sa akin? Nais ba niyang makasama ulit si Gerald? Hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon ako ng isa pang kaaway upang harapin kung sino ang mas malakas kaysa kay Gia? Kung tutuusin, si Mila ay napakaganda. Habang totoo na magagamit ko ang nakaraan kasama ko si Gerald para sa kalamangan, ano pang mga taktika ang mayroon ako? Tiyak na wala akong laban sa kanilang dalawa. Hindi lang nito gagawin. Kailangan kong umalis siya kaagad. Pagkatapos ay nagsimulang magplano si Xavier laban kay Mila doon at pagkatapos. Bakit ka nandito? Tanong ni Mila, nakakunot ang noo sa mukha. Bakit hindi ako magiging? Nakipagbalikan ako kay Gerald. Buntis din ako kaya't nananatili ako dito ngayon upang alagaan kaming pareho at ang aking sanggol. Inisya ni Xavier. Tumigil sa pag-spout ng kalokohan. Sigaw ni Mila na namumutla dahil sa takot. Ngunit muli kung naglalabas lang siya ng kalokohan, ano ang ginagawa niya sa bahay ni Gerald? Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin mo. Oh, at papakasalan ko na siya. Paano naman kayo, bakit ka bumalik upang hanapin siya? Ano man ang iyong hangarin, mas mabuti kang sumuko. Sagot ni Xavier habang iginala ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari, Mila? Sino siya? Galit na tanong ni Molly. Siya ang dating kasintahan ni Gerald. Daing ni Mila habang naluluha. Fuck! Ano ang scumbag? Sa puntong iyon, ang iba ay maaaring magkasama ang sitwasyon. Tayo na, Mila. Hindi mo dapat ipakita ang luha mo sa harap ng mga ganyang tao. Sabi ni Molly habang nakatingin kay Xavier. Kaya pala si Gerald ay nagsinungaling sa iyo sa buong oras na ito. Upang isipin na siya ay ikakasal sa lalong madaling panahon sa ibang tao habang patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnay sa iyo. Totoo na wala talagang mga mabubuting lalaki sa mundo. Sabi ni Molly. Kabanata 644. Huminga ng malalim si Mila bago sinabi, tatawagin ko si Gerald ngayon. Gusto kong sabihin niya sa akin ng personal kung ano ang eksaktong nangyari.
Matapos sabihin iyon, kinuha niya ang susi sa mountaintop villa bago ito itapon ng direkta kay Xavier. Maliwanag na natigilan si Xavier dito. Fuck, bakit ngayon parang hindi pa siya nakipaghiwalay kay Gerald? Sa katunayan, mukhang malalim pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ano nga ba ang nangyayari? Naging scumbag ba talaga si Gerald? Habang iniisip iyon ni Xavier, sinubukan na ni Mila na bigyan si Gerald ng ilang tawag. Gayunpaman, wala siyang sinagot sa kanila. Bakit hindi niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag? Palagi niyang sinasagot agad ang aking mga tawag. Nag-aalalang sabi ni Mila. Kaya't ito ay tulad ng sinabi ni Xavier. Si Gerald ay talagang nakikipagtalik sa kanya sa lahat ng oras na ito. Napatawa lang ng mapait si Mine sa isip niya. Bigla na lang dumating si Xavier na may masamang balak. Pag-alis na sana ni Mila, sumigaw siya, Mila, teka. Ano pa ba ang gusto mo? Malamig na sigaw ni Molly bilang tugon. Narinig iyon, kinagat ni Xavier ang ibabang labi nito bago lumuha. Mila, kahit na hindi pa tayo nakipag-ugnay sa isa't isa dati, nararamdaman ko na talagang isang magandang babae ka. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng iyon kanina dahil hindi ko matiis na sabihin sa iyo ang totoo. Masyado kang mabibigo. Manalo ka. Siya ay isang mapagpaimbabaw lamang habang nagbubuhos ng luha ng buwaya. Huwag mo siyang pansinin. Sagot ni Molly. Mila, habang totoo na nakatira ako sa mountaintop villa at binigyan ako ni Gerald ng isang marangyang buhay, alam mo kung gaano siya ka-scumbag. Tumanggi siyang makasama ulit ako dahil lang sa lumipat na siya. Kahit na kinakarga ko na ang kanyang anak, hindi niya ako papayagang bumalik dahil lang sa dati kong kasintahan. Gayon din, mayroon akong isang malaking lihim na ibabahagi sa iyo, Mila. Dagdag ni Xavier. Ano ito? Tanong ni Mila. Pagkatapos ay ibinaba ni Mila ang kanyang boses bago sinabi, si Gerald pala talaga si G. Crawford ng Mayberry. Marumi siyang mayaman. Gayunpaman, sinabi lamang niya sa akin ang tungkol dito matapos na mabuntis ako sa kanyang anak, kaya't hindi ako sigurado kung alam mo pa ang tungkol dito. Tinignan ni Mila sandali si Xavier bago tumango. Nagsisimula na siyang maniwala sa kanya ng bahagya. Kung sa bagay, una nang sinabi sa kanya ni Gerald na hindi dapat malantad ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, kahit si Xavier ay may alam tungkol dito ngayon. Ano pa, nakatira rin siya sa mountaintop villa. Ang katotohanan iyon lamang ang malinaw na itinuro ang issue. Kung gayon muli dahil nagawa mong pumunta dito, dapat sabihin na alam mo na rin ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Kung ganoon, titigil lang ako sa paghabol. Karaniwan ang nagiging ligaw at masama ang mga kalalakihan sa sandaling sila ay yumaman. Sa sandaling nabuntis ako, naisip ko na sa wakas ay matutupad ko ang aking hangaring makabalik sa kanya. Nako, hindi lang posible. Dahil kasama na niya ngayon ang isa pang babae. Sabi ni Xavier habang papalakas pa ng iyak. Isa pang babae. Sagot ni Mila, mahina na ang boses nito. Tama iyan. Ngayon kung talagang nais ni Gerald na makasama ang ibang babae, masaya kong sumuko. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na gusto niya akong magpatuloy na makasama siya. Dama pa siya ng diretso sa mukha ko habang kasabay pa niya ang ibang babae. Ano pa, nakikipagnobyo na siya sa kanya ngayon. Hindi ko siya tinapang napigilan siya sa takot na baka bugbugin niya ako. Sabi ni Xavier sa pagitan ng paghikbi. Naramdaman ni Mila na ngayon lang siya nakatanggap ng matinding dagok. Saan gaganapin ang pakikipag-ugnayan? Nakasalubong ko siya agad. Malamig na sabi ni Mila. Umupo siya, sinabi ni Xavier kay Mila sa venue kung saan gaganapin ang pakikipag-ugnayan ni Gerald. Una niyang binalak na pumunta doon upang lumikha ng gulo. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito sandali, napagtanto niya na makakamit lamang niya ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang nais na mga resulta kung pupunta siya roon na naghahanap ng gulo. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumuko sa ideya at simpleng natulog. Hindi inaasahan, si Mila ay nakabukas sa villa na wala sa asol. Ang galing ng tiyempo. Gayunpaman, dapat mong ipangako sa akin na hindi mo kailanman ipaalam sa kanya na sinabi ko sa iyo ang anuman sa mga ito. Kung sakaling malaman niya ito, mabubugbog ako hanggang sa mamatay. Nakuha ko. Matapos niyang sabihin iyon, agad na umalis si Mila at ang kanyang mga kaibigan sa venue. Sa kanilang pagpunta roon, napuno pa rin ng paniniwala si Mila. Noon pa man ay binigyan niya ng buong tiwala si Gerald. Paimpal niyang naramdaman na hindi siya nagkakaroon ng maling impression sa kanya ng matagal. Tiyak na hindi niya maiintindihan si Gerald ng simple dahil sa sinabi ni Xavier. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang pumunta roon upang makita muna ang sarili. Kailangan niyang malaman kung talagang nagsasabi ng totoo si Xavier. Manalo ka. Ang katawa-tawa. Mahal na mahal mo siya hanggang sa puntong pinag-uusapan mo siya tungkol sa hindi bababa sa 8 beses sa isang araw. Sa huli, wala man lang siyang pakialam sa iyo. Inisya ni Wanda. Pwede bang huminto ka sa pagsasalita sandali, Wanda?
Nahihirapan na si Mila, sagot ni Molly. Matapos ang isang maikling biyahe, ang kotse sa wakas ay huminto sa harap ng pasukan ng hotel. Mila, ito dapat ang lugar. Kabanata 645. Samantala, si Gerald ay naglalagay ng isang palabas kasama si Gia. Mismong si Gia ay tila nagsinungaling sa kanyang mga magulang. Alam ito, natagpuan ni Gerald na lalo itong mahirap para mapanatili ang harapan. Sa makatuwid, sinusubukan niya ngayon na makahanap ng dahilan upang makaalis na. Nang makita niya ito, mahigpit na hawakan ni Gia sa braso ni Gerald bago sabihin, "Mapa, makikita ko muna siya. Kakayanin ko ito upang pareho kayong manatili dito." Matapos sabihin niyon, pareho silang dalawa sa kasabay na lumabas ng hall. Nang makita na ang pasukan ng hotel, sinabi agad ni Gerald, "Panahon na naibalik mo sa akin ang aking cellphone." Kanina, palaging tiningnan ni Gerald ang kanyang telepono habang nakikipag-chat sa iba. Upang mapanatili ang imahe ng intimacy sa pagitan niya at Gia, ang iba pang mga quarantine ay pansamantalang nakumpiska ang kanyang telepono. Idinagdag nila na hindi siya dapat naglalaro ng kanyang telepono upang higit siyang makapag-focus sa pakikipag-chat ng maayos sa kanila. Si Gerald ay walang sinabi tungkol dito sa mga oras na iyon. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng kaunti pa at nagtagal ng pagkain, maya-maya ay humantong ito sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon anong uri ng tono iyon? Sagot ni Gia habang inilalagay ang telepono sa kamay ni Gerald, ang isa pa niyang braso ay nakakandado pa rin kasama ang kanyang. "Bakit mo pinatay ang telepono ko?" Walang magawa na sinabi ni Gerald habang sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Gayunpaman, tumanggi siyang pakawalan siya. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay malinaw na sumasalamin sa kanyang katigasan ng ulo at pag-aatubili na humiwalay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sumang-ayon si Gia na pagkatapos ngayon pareho silang titigil sa pagkakaroon ng anumang uri ng relasyon sa bawat isa. Sa pinakamaganda, maaari lamang silang manatili bilang kaibigan. Paano magiging handa si Gia na tanggapin lamang iyon? Sa kabila ng pag-alam kung bakit hindi niya binibitawan, ayaw ni Gerald na magpatuloy na mapanatili ang isang hindi siguradong relasyon sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay napakahigpit at nagpasya sa bagay na ito. "Ayaw kong bitawan," sabi ni Gia. "Gerald." Nang tumangala si Gerald upang makita kung sino ang sumigaw ng kanyang pangalan, natigilan siya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. "Mila, ikaw, kailan ka bumalik?" Pumagsak sa kawalan ng pag-asa ang puso ni Gerald sa mismong sandaling iyon. Habang siya ay parehong nagulat at nasisiyahan na makita si Mila, ang sitwasyon na kasalukuyan niya ay ginawang hindi maganda ang kanilang muling pagsasama. Ano ang ginagawa mo?" sabi ni Mila habang kinurot ng mariin ang palad. Inaasahan niya na ang sakit ay magpapahintulot sa kanya na makontrol ang kanyang luha mula sa pagbulwak anumang oras. Si Molly at ang iba pa niyang mga kaibigan sa kabilang banda ay masidhing tumitig kay Gerald. Papunta na doon, nagpersige silang aliwin si Mila na hindi ganoong tao si Gerald. Sinabi pa nila sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa sa kanya. Kung sa bagay, nakay-avedrop sila sa usapan ni Gerald at Mila dati. Mula lamang sa pakikinig sa paraan ng pagsasalita ni Gerald noon, masasabi nila na siya ay isang matapat at walang muwang na tao. Sila ay hindi tiyak na hindi siya ang malandi na uri ng mayamang mana. Gayunpaman, ngayong nasaksihan nila ang tagpong ito, si Molly at ang iba pa ay namanghalang sa kabila ng mga salita. "Anong scumbag, Mila? Ang lahat ay hindi pagkakaintindihan lamang," sabi ni Gerald habang tuluyang hinihimas ang braso nito mula sa pagkakapit ni Gia. "Narinig kong nakikipag-ugnayan ka sa isang tao ngayon." Tuldok-tuldok. "Totoo ba iyon?" tanong ni Mila. "Hindi. Mangyaring pakinggan lamang muna ang aking paliwanag." Labis na balisa ang nararamdaman ni Gerald. Kung tutuusin kung ang relasyon niya kay Mila ay nasira dahil sa isang walang gana relasyon, alam ni Gerald sa isang katotohanang mapupuno siya ng pagsisisi. Siya ba si Mila? Ito lang ang nasabi ni Gia. Kung sa bagay, biglang dumating ang pagdating ni Mila. Ang pag-scan kay Mila mula ulo hanggang paa, nakikita ni Gia na si Mila ay isang likas na kagandahan. Ang kanyang ugali ay napakakaakit-akit din. No wonder mahal na mahal siya ni Gerald. Kabanata 646. Habang nakatingin si Gia kay Mila, nasasalamin ang paningin sa kanyang mga mata, napakalakas na emosyon na umapaw din sa puso ni Mila. "Ikaw, pinabayaan mo ako. Labis mo akong binaygo, Gerald. Ayoko nang makita ka ulit." Sigaw ni Mila habang tinulak niya ng husto si Gerald bago tumalikod. Tumakbo palayo si Mila habang tinatakpan ang bibig habang kumunat ang noo ni Wanda, "You disgusting scumbag. Kaya paano kung mayaman ka?" Kahit na hindi niya maiwasang mapag-alitan si Gerald sa pwesto ni Mila. Kung sa bagay, lahat sila ay mga babae. Siguradong magagalit sila sa mga scumbag na tulad niya.
Si Gerald mismo ay namumutla dahil sa pagkabalisa. Hindi niya mawari kung bakit biglang nagpakita si Mila doon at pagkatapos. Gayunpaman, maaaring maghintay iyon. Agad na humabol sa kanya si Gerald. Nakaharap din si Gia ng isang atake ng komplikadong emosyon. Dahil hindi niya maproseso ang lahat ng sabay-sabay, simpleng binago niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa galit. Dahil wala na si Gerald, simpleng lumingon siya at muling pumasok sa hotel. Ilang sandali pa nang mag-ipon si Mila at ang kanyang mga kaibigan sa kwarto ni Mila. Nang makita si Gerald na nakatayo sa labas, inilabas ni Molly ng kaunti ang mga kortina bago sinabi, "Mila, mangyaring huwag ka nang umiyak." Ang lalaking iyon ay mayroon pa ring uri ng budi. Sumugod siya rito at nakatayo siya ngayon sa labas ng iyong bahay. Sabihin mo lang na umalis na siya. Ayoko nang makita ulit ang mukha niya. Daing ni Mila habang nakayakap sa magkabila niyang tuhod habang umiiyak sa kama. Nagtinginan lang ang mga kaibigan niya. Habang lahat sila ay nagalit, sabay-sabay nilang iniisip kung gaano kaawa si Mila. Pagkatapos ng lahat, iniisip ni Mila ang tungkol kay Gerald sa buong panahong ito. Kahit na ginusto niya siyang makilala muna higit sa lahat sa pagbabalik sa Mayberry. Gayunpaman sa huli kailangan niyang masaksihan ang isang napakasamang eksena sa kanyang sariling mga mata. "Manalo ka. Bababa ako at hihingi ng malinaw na paliwanag sa kanya." Sabi ni Molly, bahagyang balisa ang boses nito pababa ng hagdan. "Ikaw ba yan, scumbag, Gerald?" Malamig na tanong ni Molly, ang mga kamay ay nasa baywang. "Ako ay, ayos lang ba si Mila? Lahat ng iyong nakita ay hindi pagkakaunawaan lamang." Sabi ni Gerald, dumidiretso sa punto. "Hindi pagkakaunawaan. Lahat tayo ay malinaw na nakakita nito. Ang babaeng iyon ay malapit na nakakulong sa iyo sa hotel kanina. Paano ang alinman sa mga iyon ay hindi pagkakaunawaan? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na ang iyong buong pakikipag-ugnayan sa kanya ay peke? Bago iyon, kasamahan mo ba si Mila na taga Hong Kong? At oo, lahat ay peke. Maaari mo bang sabihin iyon kay Mila? Wala akong sasabihin sa kanya. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo? Huwag mo ring subukan ang anumang nakakatawa at nakita ko na ang maraming mga trick na ginamit ng scumbags bago. Ano man, ikaw ay isang labis na sakam na tao. Mayroon ka ng kasintahan ngunit naghahangad ka pa rin ng ibang mga batang babae. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Hindi ako sigurado kung may kamalayan ka ba dito, ngunit alam mo kung gaano kahusay ang pakikitungo sa iyo ni Mila Gerald. Maraming mga tao sa istasyon ng telebisyon na sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal, alam mo. Gayunpaman, alam niya na mayroon ka sa iyo at nasiyahan siya at nagpapasalamat para doon. Dahil doon palagi siyang naging maingat sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga hinahangaan niya. Tuwing sino mang tumangka na lampasan ang kanilang mga hangganan, agad niya itong tatanggihan ng walang awa. Sigurado akong malay mo na kasalukuyan kang nasa isang malayong relasyon kay Mila. Kung nais ni Mila na magkaroon ng isang hindi siguradong relasyon sa alinman sa mga lalaki roon nang hindi mo nalalaman, hindi ito katulad na malalaman mo. Gayunpaman, pinanindigan niya ang bawat oras, siguraduhin na parehong malamig at malayo sa bawat lalaki na sinubukang ligawan siya. Ngayon, wala siyang solong kaibigan na lalaki sa aming istasyon ng telebisyon. Mayroon ka bang kamalayan sa alinman sa mga iyon? Inis na paliwanag ni Molly. Habang totoo na maaaring mapigilan niyang sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, wala siyang natagpo ang totoong dahilan upang hindi magpigil. Naramdaman lamang niya na ang buong sitwasyon ay hindi patas para kay Mila. "Alam na alam ko," sagot ni Gerald habang tumatango. Habang alam na niya kung gaano siya komitado bilang isang kasintahan, ang pagdinig sa lawak ng kung gaano niya siya kahalagahan ay hinawakan siya. Kasabay nito, pinuno din siya nito ng isang malalim na panunuya sa sarili. Tama ang sinabi ni Molly. Palaging ganoon ang paggamot sa kanya ni Mila. Si Gerald naman, ilang beses nang tumawid sa linya bago ang mga insidente na kinasasangkutan niya ng pagtulong sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, kapag umulan, bumuhos ito, at ang bawat isa sa mga pangyayaring iyon ay laging napunta sa sobrang layo niya. Gayunpaman, maaaring pigilin ni Mila na magkaroon ng anumang mga lalaking kaibigan sa lahat, alang-alang lamang kay Gerald. Bakit hindi ako makagawa ng mas kaunting pakikipag-ugnay sa mga batang babae para rin kay Mila? Sa pagtatapos ng araw, hindi maiwasang makaramdam ng kasalanan si Gerald. Inaasahan lang niya na maipaliwanag niya ng maayos ang kanyang sarili para maipaliwanag siya ni Mila. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Alinmang paraan, iyon ay talagang isang peking pakikipag-ugnayan. Kita nyo, ang batang babae na iyon mula kanina. Kaibigan ko lang siya. Pagkatapos nito, dahan-dahang idinetalye ni Gerald ang lahat ng humantong sa pangyayaring iyon kay Molly. Panay ang paningin ni Molly sa mga mata ni Gerald sa buong oras.
Sa oras na natapos niya sa wakas ang pagpapaliwanag, napagtanto niya na talagang hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi nga ba niya ang totoo? Pagkatapos ay muli, may isa pang bagay na hindi na idagdag. Tingnan natin kung paano mo ipinaliliwanag ang iyong sarili. Kudlit, Kabanata 647. Ano, pinahiram mo lang ang bilya na iyon sa batang babae. Sinabi ni Molly matapos marinig ang paliwanag ni Gerald tungkol kay Xavier. Tungkol sa pagbubuntis ni Xavier, hindi gaanong sigurado si Gerald tungkol doon. Gayunpaman, hindi napakahirap para sa kanya na isipin ang kanyang paglalagay ng ganyang kasinungalingan. Makipag-uusap siya sa kanya mamaya. Sa ngayon, gusto lang ni Gerald na huwag na siyang maintindihan ni Mila. Sige, maiintindihan ko na hindi ka nagsisinungaling. Susubukan kong payuhan si Mila tungkol dito. Mas mabuti kung hindi mo kami papakainin ng anumang kasinungalingan. Alam mo bang gaanong hate ni Mila na sinungaling? Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang maikling pag-uusap sa kanya, alam ni Molly na si Gerald ay hindi ang uri ng walang ingat o malandi na mayamang buhok. Sa kabaligtaran, tila siya ay medyo magaling at magiliw na tao. Kung siya ay matapat na nagsasabi ng totoo, tiyak na handa si Molly na tulungan siya. Sa makatuwid, sa pagbalik ni Molly sa kwarto ni Mila, nanatili si Gerald sa ibaba. Ilang sandali lamang subalit siya ay bumaba muli bago sinabi na may buntong hininga, pasensya ka na, ngunit hindi kita matulungan Gerald. Tumanggi lang si Mila na makinig sa akin. Hindi ka man niya nais na makita ka man lang. Natatakot akong nasaktan mo siya ng sobra sa oras na ito. Mabuti pang umalis ka sa ngayon. Pagkasabi niyon ay bumalik siya sa taas. Napabuntong hininga na lang si Gerald bilang tugon. Napuno siya ng lungkot. Noon pa man ay hinahangad na siyang bumalik si Mila. Ngayon na siya ay bumalik, nagkita sila sa panahon ng kakilakilabot na tiyempo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Keita. Ano ang problema, Keita? Tanong ni Gerald nang maramdaman niya ang isang banayad ng ngiti na namumuo sa kanyang mukha. Kung sa bagay, lagi niya itong tretuhin tulad ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ginoo, Crawford, hindi ako Keita. Ako si Lisa, kasamahan niya. Nagkita na tayo dati, sinabi ng batang babae sa kabilang dulo ng linya. Gayunpaman, may isang bagay tungkol sa kanyang tono na nagpapahiwatig na may isang bagay na kagyat na up. Naaalala kita. Ano ang nangyayari? Tanong agad ni Gerald. Si Keita pala. May nangyari sa kanya at nasa ospital na siya ngayon. Paliwanag ni Lisa, ang kanyang boses na mas nababalisa kaysa dati. Ano? Gulat na gulat si Gerald nang marinig ito. Sandali siyang nakatingin sa hagdan. Noong una, isinaalang-alang niya ang pagsigaw upang malaman ni Mila na aalis siya para sa isang mahalagang bagay. Gayunpaman, kinatakutan niya na mas maiinis lang siya nito kung marinig niya ang pagsigaw nito. Kung sa bagay, malalim pa rin ang sama ng loob niya sa kanya ngayon. Sa huli, napagpasyahan niya na mas makabubuting mag-check-in muna sa Keita muna, kaya ano nga ba ang eksaktong nangyari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Sabi ni Gerald habang nagsisimulang umalis sa bahay ni Mila. Aba, maayos siya hanggang tanghali ngayon. Nagsimula ang lahat nang biglang sinabi ni Keita na may sakit siya habang ginagawa namin ang aming mga klase sa hapon. Sa una ay nakakuha ako ng maiinit na tubig para sa kanya, sa pag-iisip na mayroon lamang siyang regular na lagnat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahimiti siya di nagtagal. Kasama ko na siya ngayon sa ospital at nagkamalay na siya. Gayunpaman, napakahina pa rin niya. Bakit nangyari ang insidente sa una? Nag-aalalang tanong ni Gerald habang nagbabiyahe ng taxi. Matapos malaman ang higit pang mga detalye, pagkatapos ay sumugod siya sa ospital na naroon sina Lisa at Keita. Ano ang sinabi ng ski asterisk embag na iyon? Tanong ng ibang mga batang babae nang bumalik si Molly sa itaas. Hindi siya masyadong nagsabi, ngunit mukhang maghihintay siya roon hanggang sa payag si Mila na makilala siya. Duda ako, talaga bang loyal siya? Kinutya ni Wanda habang iginuhit muli ang mga kortina upang tumingin sa labas. Ang una niyang nakita ay si Gerald na sumakay sa isang taxi bago umalis kaagad. Manalo ka, sinabi ko na sayo. Maikling panahon pa lang ay nag-hailed na siya ng taxi at umalis. Tingnan mo lang yan, Mila. Sabi ni Wanda habang nakaturo sa aalis na taxi. Sumilip si Mila sa labas ng bintana at nang mapagtanto niyang totoo ang sinabi ni Wanda, labis siyang nag-alala na nagsimula na siyang kumamo sa kanyang mga bedsheet. Oo, galit na galit ako. At oo, ako ang nagsabi na ayaw kong makinig sa iyong paliwanag. Ngunit paano ito maaaring totoo? Kahit na hindi mo nais na ipaliwanag ang iyong sarili, maaari kang maghintay lamang sa ibaba ng kaunting panahon. Iyon ay pinatunayan sa akin na nararamdaman mo pa rin ang pareho para sa akin. Ngunit ngayon umalis ka na. Ano ngayon? Si Mila ay napuno ng matinding sakit sa sandaling iyon.
Habang nangyayari ito, dumating sa ospital si Gerald. Kabanata 648. Maputi kasing shit ang mukha ni Keita nang makita siya ni Gerald sa ward. Siya ay tumingin ng labis na mahina. Sa kabutihang palad tulad ng sinabi ni Lisa, nagkamalay na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Gerald habang naglalakad papunta sa kama niya. Hindi rin ako masyadong sigurado. Sa oras na iyon nang walang anumang babala parang naramdaman na lahat ng dugo ay nawasak mula sa aking katawan. Naging madilim ang aking paningin at ang susunod na alam ko, nahimitay na ako, sabi ni Keita sa isang malambing na boses. At ano ang sinabi ng doktor? Kita nyo kaya't pareho tayong balisa. Habang ang ilang mga doktor ay tinalakay ang kanyang kalagayan, hindi pa rin nila napansin ang sanhi ng kanyang karamdaman. Sa ngayon, wala sa kanila ang naglakas loob na ipagpatuloy ang pagpapagamot sa kanya. Sabi ni Lisa. Narinig iyon, ang mga mata ni Keita ay nagsimulang dumilat ng bahagya. Pagkatapos ng lahat kahit siya ay medyo kinilabutan. Hindi alintana kung gaano siya malakas, ang pagharap sa gayong sitwasyon ay magiging mahirap sa kanya. I see, sabi ni Gerald habang tumango ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Keita, nalulungkot para sa kanya. Pagkalabas ng ward, kinontak niya kaagad ang duo ng Drake at Tyson. Inatasan silang magpadala ng propesyonal na pangkat ng medikal mula sa base. Ang duo ay hindi nagaksaya ng oras matapos matanggap ang kanilang order at hindi nagtagal, dumating ang propesyonal na pangkat ng medikal sa pinangyarihan. Dahil ang lahat mula sa koponan ay medyo sikat, natitiyak na ibibigay ng ospital ang kanilang buong kooperasyon sa kanila. Matapos ang 1-2 oras na sesyon ng pag-check up, ang pangkat ng medisina ay lumapit kay Gerald na mukhang masama. Ginoo Crawford, nakalulungkot sa amin na sabihin na hindi pa namin nakasalamuha ang mga sintomas tulad ng kasalukuyang nararanasan ni Miss Smith bago ito. Kahit na ginamit namin ang parehong paraan ng panggagamot sa kanluran at Chino upang subukang masuri ang karamdaman ni Miss Smith, nabigo pa rin kaming gumawa ng anumang pag-unlad, sinabi ng ilang miyembro ng pangkat ng medikal habang umiling sila. Ano? Kahit na nakarating ka sa isang patay. Sagot ni Gerald, pakiramdam ng labis na nabigo. Paumanhin, Ginoo. Maaari ko bang imungkahi na tawagan ang pangkat ng gamot mula sa iyong pamilya? Ang mga ito ay may mas mataas na kasanayan sa medisina kaysa sa atin. Nagdagdag ng isang bihasang at medyo matandang naghahanap ng gamot na inchik sa isang nakakahiyang boses. Para siyang pinuno nila. Sige, nakuha ko na. Maaari kang umalis ngayon. Sabi ni Gerald habang tumango ito ng bahagya. Habang hindi pa niya nakumpirma ang totoong relasyon nila ni Keita, tinatrato pa rin siya ni Gerald tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit na sa wakas ay hindi siya nakarelasyon sa kanya, isasaalang-alang pa rin siya ni Gerald bilang isang matalik na kaibigan. Ngayong nagkaproblema siya, paano na lamang umupo si Gerald at wala siyang ginawa? Mangyaring alagaan mo muna si Keita at Lisa. Susubukan kung may maiisip, sabi ni Gerald. Magagawa ko, G. Crawford. Bumalik sa kanyang hotel si Gerald. Nang makarating siya doon, nagsimula siyang magpadala ng mga order at gumawa ng mga pag-aayos para kay Zack at sa iba pa. Si Zack ay inilagay sa singil ng pagtingin sa sikat na doktor ng pamilya. Tinawagan din niya ang kanyang ama upang ipaalam ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, noong papaalis na sana ulit si Gerald, agad siyang sinalubong sa paningin ng isang taong naglupasay sa labas mismo ng silid ng hotel. Hawak pa ng matanda ang isang sako na tila naglalaman ng kumot at kanyang bagahe. Siyempre, ang taong pinag-uusapan ay walang iba kundi si Finlay na matandang lalaki. Apo ko, ano ang pinag-uusapan mo ngayon? Hindi mo ba sinabi na uuwi ka ngayon? Sabi ni Finlay habang nakangiti siya ng masaya nang makita niya si Gerald. Pagkatapos ay tumayo siya habang nakahawak pa rin sa kanyang sako. Pag-scan ng ilang sandali kay Finlay mula ulo hanggang paa, napansin ni Gerald na ninakaw pa ng matandang lalaki ang kumot na pagmamayari ng hotel. Finlay, ayokong mabaigo, ngunit wala talaga akong oras upang pauwiin kita ngayon. Mayroon akong masyadong maraming bagay sa aking kamay sa kasalukuyan. Paano ito? Kung talagang nais mong umuwi ngayon, mag-uutos lang ako sa isang tao na ihatid muna ka sa Salford Province, sabi ni Gerald na naiinip pa. Si Gerald ay kasalukuyang mayroong marami sa kanyang plato, at malinaw na nararamdaman niya ang napakalawak na presyon. Alam niya na kung may mangyari kay Keita, pakiramdam niya ay labis na hindi mapakali kapag talagang hinanap niya ang babaeng iyon. Tumanggi ako. Sinabi mo sa akin na papauwiin mo ako ng personal. Sabi ni Finlay habang umiling. Mabuti, ngunit maghihintay ka pa ng ilang araw pagkatapos. May nangyari sa aking matalik na kaibigan kaya't hindi ko pa kayang umalis. Sagot ni Gerald. Pag-alis na sana ni Gerald, mahigpit na hinawakan ni Finlay ang balikat ni Gerald mula sa asol. May isang bagay na hindi tama, apo ko, sino ang nakilala mo ngayon? Panipi.
Kabanata 649. Anong problema? Tanong ni Gerald na nahuli ng konting gwardya sa tanong. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa matanda. Habang si Finlay ay mukhang parehong matanda at payat, ang kanyang paghawak ay nakakagulat na malakas. Matapos mahawak sa balikat ni Gerald, hindi makagalaw si Gerald kahit na gusto niya. Paano siya ganito kalakas? Nagtataka lang. Muli, sino ang nakilala mo ngayon, apo ko? Nakakaamoy ako ng isang hindi pangkaraniwang bango mula sa iyong katawan, tanong ni Finlay habang siya ay chuckled. Tukuyin, hindi pangkaraniwang bango, sagot ni Gerald habang nakatingin kay Finlay na biglang lumitaw na mas nasa sabik at mahiwaga. Baka kumilos na naman ang kanyang ulo na kumubot. Ito ang bango ng lason-based na lason. Sabi ni Finlay sa isang biglaang hush tone. Ang taong nakilala mo ngayon ay nagdurusa mula sa lason-based na lason. Marahil ay nakipag-ugnay ka sa taong iyon kaya't mayroon kang isang makamaandang amoy sa iyo. Dagdag ni Finlay. Damn it, napanood mo na ba ang napakaraming pelikulang Thai? Walang magawa na sinabi ni Gerald. Simple lang ang pakiramdam niyang umalis sa sandaling iyon. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naramdaman ni Gerald na ang kakaibang pagbabawas ni Finlay ay hindi ganap na hindi karapat-dapat. Habang ang mga doktor mula sa una ay nabigo upang matukoy ang sanhi ng kanyang karamdaman, ang teorya ni Finlay ay sa katunayan ay tumutugma sa ilan sa kanyang mga sintomas. Alam ni Gerald ang tungkol dito dahil narinig niya ang tungkol sa mga lason na nakabatay sa lason bago ang nakaraan. Mahalaga, gumana ito katulad ng ilang mga virus at bakterya, ang lason lamang ang pinalabas mula sa isang parasito na ginawang bahay nito sa katawan ng tao. Ang kanyang mga pagpipilian ay tumatakbo mababa at Finlay tunog medyo tiwala sa kanyang sarili. Paano kung mayroon talaga siyang isang uri ng paraan upang pagalingin siya? O sige, dahil kahit ang mga doktor ay nabigo upang masuri ang kanyang karamdaman, maaari mo bang tingnan ang pasyente? Siyempre, alam ko ang tungkol sa literal na lahat. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, hindi ako pulubi. Medyo napakalakas ko noong nakaraan. Kung hindi dahil sa nawawala ng mga pagpipilian si Gerald, hindi niya masasayang ang oras niya kay Finlay ngayon. Pagkatapos ay muli, ang bayan ni Finlay ay timog kanluran ng lalawigan ng Salford. Marahil ay may alam talaga siya tungkol sa karamdaman. Iyon ang iba pang dahilan kung bakit handa siyang subukan kahit kailan si Finlay. Nang dumating silang pareho sa ward ni Keita, nakita ni Gerald na ang isa sa mga mas matanda at mas may karanasan na mga nagsasanay ng gamot na inchik mula sa kanyang pangkat ng medisina ay nanatili upang alagaan si Keita. Tila siya ay gumaganap ng acupuncture para sa kanya sa sandaling iyon. Maraming iba pang mga nagsasanay ng gamot sa Chino ay nakatayo din malapit, gumagalang na nagmamasid at natututo mula sa kanya. Kahit na ang duo ng Drake at Tyson ay naroroon. Sa pagsilip sa ward, agad na uminis si Finlay bago sinabi, ano ang silbi ng pagsundot sa kanyang katawan ng mga nakalulungkot na karayom na iyon. Ang iyong ginagawa ay lubos na walang katuturan. Matapos niyang sabihin iyon, parehong pumasok sa ward sina Gerald at ang matanda. Sino ka? Paano mo maituturo ang ganoong kalokohan sa kakaibang husay na si Dr. Hudson? Sino mang tao, palayasin mo siya kaagad. Sabi ng isang taong nakatayo sa gilid. Tila siya ang naging pangulo ng ospital at mukhang hindi siya nasisiyahan matapos marinig ang sinabi ni Finlay. Si Dr. Hudson ay medyo sikat sa maraming taon na ngayon. Ang kanyang mga junior ay tama na nagalit din dahil pareho silang natuwa at nagpapasalamat na kahit na masaksihan ang kanyang mga kasanayang medikal sa aksyon. Paano nila hahayaan ang ilang matandang lalaki na kondenahin siya? Si Dr. Hudson mismo ay nakasimangot ng bahagya sa komento ni Finlay. Gayunpaman, dahil si G. Crawford ang siyang nagdala sa kanya, mapipigilan lamang ng doktor ang kanyang galit. Batay sa sinabi mo, ipinapalagay ko na may alam ka ring isa o dalawa tungkol sa gamot, tama ba ako? Sinabi ni Dr. Hudson habang sumisinghot. Gayunpaman, para sa isang matandang lalaki, kumikilos ka pa rin. Malayo ako sa kalokohan. Tumabi ka na, sinabi ni Finlay habang itinutulak niya sa gilid si Dr. Hudson. Pagkatapos ay agad niyang inilabas ang mga karayom na pilak na naunang ipinasok ni Dr. Hudson sa braso ni Keita. Ikaw, galit na sabi ni Dr. Hudson habang namula ang pisngi. Kabanata 650. Paano naman ako? Kanina mo pa lang siya binabato ng mga karayom ng malinaw na naghihirap siya mula sa isang lason na nakabatay sa lason. Ang nagawa mo lang ay dagdagan ang bilis ng sirkulasyon ng dugo. Hindi ba't binibigyan lamang ang taong nabubuhay sa kalinga ng mas maraming mga pagkakataon na lumipat ng hindi mapigilan sa paligid ng kanyang katawan? Sagot ni Finlay. Girl, noong mga nasa 8 ka na, may pinagdaanan ka bang katulad sa nararanasan mo ngayon? Kahit na marahil ikaw ay nahihilo lang noon, nangyari ulit noong 12 ka, di ba? Doon lang mas naramdaman mong mas magaan ang ulo kaysa dati. Ang mga bagay ay dapat na lumala nang nakarating ka sa edad na 16.
Kung ang aking pagbawas ay tama, dapat mong nadama ang labis na pamumula habang sabay na nadarama na ang iyong mga limbs ay nag-aalala na mahina para sa panahong iyon. Dahil ang iyong kalagayan ay nagpatuloy lamang na lumala tuwing nagpapakita ito muli, diretso ang pag-blackout ngayon kapag ikaw ay 22 ay hindi dapat maging isang sorpresa. Dagdag ni Finlay habang nakatingin kay Keita. Nakahiga pa rin sa kanyang kama sa ospital, laking gulat ni Keita nang marinig ang pagsusuri ni Finlay. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Si Gerald mismo ay nakatingin kay Finlay, lubos na namangha. Paano niya nagawang hulaan ang lahat ng iyon mula sa isang simpleng sulyap lamang? Ang misteryosong matandang ito ay talagang iba pa. Sa pag-iisipang muli, naalala niya na hindi nagbigay ng isang impression sa kanya si Finlay sa unang pagkakataon na nagkita sila. Malayo sa makapangyarihan at matalino na matandang si Gerald ngayon ay nakita siya bilang, noon, si Finlay ay simpleng pulubi na may sugatang paa na pinilit si Gerald na dalhin siya sa isang doktor. Habang nagsisimula na siyang maging mausisa tungkol sa totoong background ni Finlay, pinigilan niya ang magtanong tungkol dito sa ngayon dahil magiging abala lamang ito sa mga kritikal na sandaling ito. Gayunpaman kung talagang nagagamot ni Finlay si Keita, tiyak na iyon ang makakabuti. Sa gayon, dahil ikaw ang matalik na kaibigan ng aking apo, gagamot at aalisin ko ang lason na nakabatay sa lason. Maraming salamat, Ginoo. Nagpasalamat na sabi ni Keita. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Oo, kakailanganin ko kayong lahat na umalis para sa ngayon. Magsasagawa ako ng iba't ibang uri ng acupuncture upang alisin ang lason na nakabatay sa lason kaya ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao na magmasid. Dagdag ni Finlay. Pagkarinig na iyon ay lumingon ang lahat kay Gerald. Kung sa bagay kung ang taong may pinakamataas na posisyon ay nagtitiwala kay Finlay, ganoon din sila. Ano pa si Gerald ang siyang nagdala kay Finlay at ang matanda ay gumawa din ng parehong lohikal at may kaalamang mga pahayag din. Si Gerald ay walang dahilan na hindi sumang-ayon sa mga tuntunin ni Finlay kaya tumanggo lamang siya at nagsimulang umalis kasama ng iba pa. Si Dr. Hudson mismo ay hindi masabi tungkol sa bagay na iyon. Paimpal niyang umiling gamit ang buntong hininga bago lumabas ng ward. Teka, sigaw ni Finlay nang pigilan niya si Dr. Hudson mula sa pag-alis. Nakita ko na ikaw ay may husay. Maaari kang manatili dito upang tulungan ako. Kailangan mo ng tulong ko. Tinanong ni Dr. Hudson nang bahagyang hindi makapaniwala. Narinig iyon tumingin si Finlay kay Gerald. Sa gayon dahil pinayagan kanyang tulungan siya, hanapin mo si Dr. Hudson. Ako ay personal na humihinga ng medyo madali malalaman na ang dalawang dalubhasa ay gumagawa ng kanilang makakaya upang gamutin siya, sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat sa parehong Finlay at Dr. Hudson na nagtutulungan, magiging katulad ito sa pagpapatupad ng dobleng mga hakbang sa kaligtasan. Habang umalis si Gerald ng totoo sa oras na ito, ang duo ng Drake at Tyson ay patuloy na nakatitig kay Finlay ng malamig, ang kanilang mga braso ay tumawid. Ang matandang lalaki ay palaging may isang uri ng trick sa kanyang mangas at ang duo ay matagal nang inis tungkol dito. Ano pa si Dr. Hudson ay kanilang kasamahan. Ang nakikita siyang niloloko at inaasar ng matandang lalaking iyon ay tiyak na lalong nagalit sa kanila. Matapos masulyapan siya ng kaunti pa, tuluyan nang nagsimulang umalis ang dalawa nang biglang narinig nila ang sabi ng matanda, "Sok." Tuldok-tuldok. Walang silbi ang mga karayom na pilak na ito. Tinitingnan ni Finlay ang pakete ng mga karayom na pilak na kasama ni Dr. Hudson nang sinabi niya iyon. Matapos matuklasan na sila ay walang silbi, gayunpaman, itinapon lamang niya sila sa pagbitiw sa tungkulin. Ikaw, masyadong malayo iyon. Sigaw ni Dr. Hudson, nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Manalo ka. Nagsasabi ako ng totoo. Ang mga karayom doon ay lahat ng basura. Kailangan ko ng mga totoong karayom tulad ng mayroon ang mga kapatid doon. Kayong dalawa, ilabas ngayon ang mga karayom na pilak. Sabi ni Finlay habang nakatingin sa kapwa Drake at Tyson na nakatayo pa rin sa pintuan. Sa sandaling marinig ang sinabi, ang dalawang lalaki ay napangitngit sa isa't isa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki habang tinitingnan nila si Finlay. Ano ang tinitignan mo? Halika ngayon, huwag mo nang itago ang iyong mangas. Ibabalik ko sila kapag tapos na ako. Sabi ni Finlay habang siya ay dahan-daang lumipat sa kanila. Bago pa sila makapag-react, nasa harap na nila si Finlay. Pagkatapos ay agawin niya ang kanilang mga pakete ng mga karayom na pilak ng may sobrang kadalian. Ikaw, kapatid. Ang noo ni Drake ay napuno ng malamig na pawis nang pigilan niya si Tyson sa paggalaw. Habang ang matandang lalaki ay lantaran na tila medyo pangit at ordinaryong, ang kanyang mga aksyon ay mabilis at tumpak. Napakabilis at tumpak ng mga ito, sa katunayan, na si Drake ay nararamdaman ngayon ng pantay na takot at kaba. Hindi pa naranasan ni Drake ang gayong damdamin dati.
Sumulyap ng isang huling pagkakataon sa Finlay sa hindi paniniwala, pagkatapos ay hinailan niya si Tyson palabas ng silid. Si Dr. Hudson mismo ay inilagay ang kanyang mga braso sa likuran niya habang nakatayo siya sa gilid. Hindi lamang siya makapaniwala na ang isang luma, malapulubi na tao tulad ni Finlay ay maaaring magkaroon ng anumang uri ng mga kakayahan sa lahat. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Finlay ng pagpasok ng mga karayom na pilak ay sabay na tumpak, bihasang, at nakasisilaw. Hindi nagtagal bago simulang mapagtanto ni Dr. Hudson kung anong pamamaraan ang ginagamit ni Finlay. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya, ang bibig ng doktor ay nagsimulang manginig ng bahagya habang siya ay nagbulong-bulungan. Ay, ito ba ang deadly acupuncture therapy? Kabanata 651. Makalipas ang ilang sandali ng pag-aalala ni Gerald sa labas ng ward, kapwa lumabas sina Finlay at Dr. Hudson sa ward. Nang makita ni Gerald ang pareho sa kanila, nahanap niya na medyo kakaiba at kainahinala na si Dr. Hudson ngayon ay tila mas magalang kay Finlay. Napansin din ni Gerald na habang palabas na sila ng silid, halos masubukan ng doktor na suportahan ang braso ni Finlay, bagaman mabilis siyang nagbago ng isip sa huling segundo. Paano ito napunta? Tanong ni Gerald. Halos gumaling siya. Maaari kang pumasok at bisitahin siya ngayon. Sabi ni Finlay na may chuckle. Narinig iyon, pumasok siya kaagad sa ward upang suriin si Keita. Mas maganda ang hitsura niya ngayon kumpara sa mas maaga, at kahit na ang karaniwang rosa sa kanyang mga pisngi ay nagsimulang bumalik. Hindi ka dapat mag-alala, Gerald. Si G mabilis ay may pambihirang kasanayan sa medisina. Sinabi ni Keita nang makita siya, malinaw na nag-aalala pa rin si Gerald sa kanyang kalagayan. Mabuting malaman iyon. Sagot ni Gerald, huminga ng mahabang hininga. Maraming salamat, G mabilis. Sambit ni Gerald sabay turo kay Finlay. Tunay na malaki ang naitulong ng matanda kay Gerald. Kahit na si Gerald ay medyo naiinis sa kanya sa simula, napuno siya ngayon ng taos-pusong pasasalamat kay Finlay. Hindi ito big deal. Apo ko, kung wala ng iba, pwede na ba tayong umalis? Tinanong si Finlay, maliwanag na pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapadala sa kanya ni Gerald sa kanyang bayan sa lalawigan ng Salford. Si Finlay ay parang gusto na niyang umalis ngayon, na humantong sa ekspresyon ni Gerald na agad na naging malabo. Kung sa bagay, mayroon pa siyang isang isyu na dapat pansinin. Bagaman hindi siya naintindihan ni Mila, galit na galit siya ngayon na hindi niya nais na makinig sa paliwanag niya. Ano pa ang dapat niyang gawin ngayon? Humawak ka ng konti pa. Pupunta tayo roon kaagad kapag naayos ko ang isyong ito. Matapos sabihin iyon, sinabi ni Gerald kay Keita na magpahinga muna bago umalis sa kanyang ward upang tumawag. Kahit na maraming mga sunod-sunod na tawag ang ginawa niya, binitawan kaagad ni Mila bawat solong oras. Napapabuntong hininga lamang si Gerald. Mila, bakit hindi mo pumili ng anumang kanyang mga tawag? Tuldok-tuldok tandang pananong. Siguro nagbago ang isip niya ngayon. Sabi ni Molly. Bumalik sa bahay ng pamilya Smith, si Mila at ang kanyang mga kaibigan ay nakaupo sa harap ng telebisyon habang kumakain ng merienda. Nakikita kung paano nabitin si Mila sa bawat solong tawag ni Gerald, hindi mapigilan ni Molly na subukang payuhan siya. Tumanggi ako, sabi ni Mila habang itinapon ang kanyang telepono habang kumakadyot sa isang potato chip. Malinaw na siya ay kumikilos sa ganitong paraan wala. Sa sandaling iyon tumunog ang doorbell. Agad na naupo si Mila nang marinig niya ang pamilyar na singsing. Ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay kaya ang nasa pintuan ay si Gerald lamang tama. Bagaman tiyak na galit si Mila, hindi niya nais na makilala si Gerald. Sa halip na sa kanya, gayunpaman, si Molly ang nagbukas ng pinto. Manalo ka, kaya alam mo pa rin yan ha? Bakit ikaw? Sinabi ni Molly, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng malinaw na pagkasuklam. Nandito ba si Miss Smith? Kailangan kong makausap siya tungkol sa isang bagay. Sagot ng isang kaaya-ayang pambabae na boses. Ang babaeng nasa pintuan ay walang iba kundi si Gia. Bakit ka nagpunta dito? Tiyak na walang magandang impression si Mila kay Gia. Sa totoo lang, nagalit siya sa kanya. Kung walang kinalaman si Gerald kay Gia, bakit siya malapit sa kanyang braso? Bakit nga ba niya ginugusto na makasal kay Gerald? Miss Smith, nais kong kausapin ka ng pribado kung okay lang iyon. Sabi ni Gia. Kung pipiliin lamang ni Gia na bumalik sa bahay pagkatapos ng lahat ng iyon, alam niya kung gaano hindi mapalagay ang pakiramdam niya sa huli kung hindi niya muna husayin ang mga bagay sa pagitan nila ni Mila. Kabanata 652. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang makipag-chat muna kay Mila muna. Anong gusto mong pag-usapan? Iluwa mo na, sabi ni Mila nang pareho silang nakarating sa isang park. Prank ako sa iyo. Sa totoo lang mas makabubuti ito para sa akin kung nakipaghiwalay ka kay Gerald.
Hindi ko may tatago ang katotohanang ginagawa ko talaga, mahal ko siya, at sinubukan kong makuha ang pagmamahal niya sa maraming okasyon. Sabi ni Gia. Pasimpleng tumingin sa gilid si Mia nang walang sinabi. Gayunpaman, sakto dahil mahal ko siya na nakikita ko kung gaano siya katapat sa iyo. Hindi rin ako gumagawa ng alinman sa mga ito. Ang kanyang damdamin para sa iyo ay nanatiling hindi nagbabago mula pa sa simula. Hindi mahalaga kung gaano ko sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal, simpleng binaliwala niya ang bawat isa sa aking mga pagsulong. Ito ay ang aking 2 sentimo lamang, ngunit kung magkakahiwalay kayo dahil lamang sa ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa aming relasyon, tiyak na makakaranas siya ng matinding kalungkutan. Siya talaga ay isang mabait na tao na may gusto sa pagtulong sa mga tao, alam mo. Kahit na ang pakikipag-ugnayan ay siya lamang ang tumutulong sa akin. Wala siyang ginawang masama sa iyo. Paliwanag ni Gia habang nakatingin kay Mila. Pagkatapos nito, mas detalyadong sinabi ni Gia tungkol sa ginagawa ni Gerald sa kanya sa buong pagkawala ni Mila. Ito ay matapat na lampas sa inaasahan ni Mila. Ang isiping napakaraming bagay ang nangyari kay Gerald sa loob ng panahong iyon. Gayunpaman si Mila ay matapat na bahagyang naninibugho at naiinis sa katotohanang tinulungan ni Gerald si Gia ng maraming beses. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, subalit napagtanto niya na talagang walang ginawang mali si Gerald. Medyo nakuha ko na ang ibig mong sabihin ngayon. Ibig mong sabihin na mas marami kang naranasan kay Gerald kumpara sa mayroon ako. Tanong ni Mila. Hindi ko sinasadya na ipahiwatig iyon. Gayunpaman dahil nasabi mo ito ng ganyan, bakit hindi mo ito tingnan sa ganitong paraan? Sa tagal mong nakasama si Gerald, ano nga ba ang nagawa mo para sa kanya? Nasaan ka noong nakaharap si Gerald sa sarili niyang mga paghihirap? Hindi sinasadya ni Gia na masaktan sa kanyang mga salita. Sa totoo lang nais lamang niyang pag-usapan ito kay Mila. Ano ang nagawa ko para kay Gerald? Nasaan ako nang nakaharap si Gerald sa sarili niyang mga paghihirap? Ang dalawang tanong ay nagpatahimik kay Mila. Sa una pa lang, naramdaman na lang ni Mila na malayo pa ang lalakarin ng kanilang relasyon mula noong si Gerald ay medyo prangko pa rin at walang senador sibo sa pag-ibig sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip kung paano siya mismo ay walang ginagawa para kay Gerald. Si Gerald naman ay patuloy na tumutulong at alaga ng mabuti sa kanya. Ni isang beses hindi niya naibalik ang anumang bagay sa kanya. Ano pa, naintindihan niya pa siya at ayaw pakinggan ang kanyang paliwanag sa kabila ng pagbabalik na hindi na ipahayag sa oras na ito. Sa katunayan, marahil ay umalis siya ng mas maaga mula pa noong siya ay abala pa. Siya ay naging isang nakakaabala lamang sa kanya sa lahat ng oras na ito. Matapos magtagal ng chat, naghiwalay na sina Mila at Gia. Bumalik sa bahay, nagkulong si Mila sa kanyang silid-tulugan sa buong hapon at ayaw makipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo siyang nalulumbay sa kanyang bagong pagsasakatuparan. Ang kanyang mga aksyon ay nag-alala kay Molly at sa iba pa. Ano ang nangyayari kay Mila? Ano pa ang sinabi sa kanya ng babaeng iyon? Nag-chat sila ng buong oras. May nangyari siguro. Sumasang-ayon ako. Ganoon na si Mila mula nang bumalik siya. Sagot ni Molly habang kinakagat niya ang isang potato chip. Manalo ka. Sinasabi ko na tatanungin natin si Mila tungkol dito. Kung talagang may masamang sinabi sa kanya ang babaeng Gia na iyon, turuan na lang natin siya ng leksyon. Matapos marinig iyon, ang natitirang mga kaibigan ni Mila ay umakyat sa kwarto ni Mila. Mila, mangyaring buksan mo na ang pinto. Sabi ni Molly sa nag-aalala na boses. Hindi nagtagal, binuksan ni Mila ang pintuan ngunit nang makita siya ng iba, lahat sila ay parehas na nalilito. Nailagay na ni Mila ang lahat ng kanyang bagahe. Mila, anong ginagawa mo? Hindi pa nga tayo nakakapunta dito sa buong araw. Tanong ni Wanda. Alam ko, ngunit miss ko na ang Hong Kong kaya bumalik tayo ngayon. Sagot ni Mila. Ha, ngayon na. Nagulat ang lahat sa kanyang mabilis na desisyon. Ngunit Mila, kumusta naman si Gerald? Hindi madali para sa iyo na bumalik at alam namin kung gaano mo nais na makipagkita sa kanya. Bagaman mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan, totoo lang nararamdaman kong inosente si Gerald sa oras na ito. Alam ko. Alam kong alam na hindi gagawin ni Gerald ang alinman sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, nananatili ako sa aking desisyon. Gusto ko talagang bumalik sa Hong Kong ngayon. Sabi ni Mila, naluluha na ang mga mata. Kanina pa naghagis si Mila at umikot sa kanyang higa ng medyo matagal sa buong pag-iisip tungkol sa kanyang susunod na paglipat. Tiyak na hindi na siya nagdamdam kay Gerald. Sa totoo lang, gusto lang niya na suyuan siya at pasayahin siya. Bagaman simple ang kanyang hiling, patuloy na umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang mga salita ni Gia. Ang sinabi sa kanya ni Gia ay hindi kailanman nangyari sa kanya bago ngayon. Alam na alam niya ngayon na wala siyang magawa para kay Gerald.
Sa pag-iisip na iyon, alam niya na basta manatili siya rito, ipagpapatuloy lamang niya ang pagiging pabigat sa kanya. Iyon ang sandali nang magpasya siya na bumalik sa Hong Kong. Magsusumikap siya at pagyamanin ang kanyang sarili upang maging mas malakas pa. Ang kanyang layunin sa pagtatapos ay upang isang araw ay makapagbalanse sa kanilang relasyon. Nang makita kung gaano siya determinado, wala nang ibang sinabi ang kanyang mga kaibigan at mabilis na nagsimulang magbalot muli ng kanilang mga bagahe para sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong. Habang ginagawa nila ito, inilabas ni Molly ang kanyang telepono bago lihim na nagpadala ng isang text message kay Gerald. Halika sa paliparan, mabilis. Aalis na si Mila papuntang Hong Kong. Panipi. Kabanata 653. Kinuha lang ni Gerald ang isang lugaw para kay Keita nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Matapos basahin ang nilalaman nito, natigilan si Gerald. Pagbalik ni Mila sa Hong Kong, mayroon na wala pa akong oras upang ipaliwanag ang aking sarili sa kanya. Kagad pagkatapos, nagsimula siyang magmaneho sa paliparan. Papunta na doon, binombo niya si Mila ng walang katapusang mga tawag. Gayunpaman, ni isang beses hindi siya pumili. Naku, pagdating niya sa wakas, nasa tamang oras lamang siya upang makita ang isang eroplano na dahan-daang bumababa. Labis na balisa si Gerald sa sandaling iyon na handa siyang gumawa ng ilang mga kaayusan upang makakuha ng isang helikoptero upang maabutan siya. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng anumang pantal, nakatanggap siya ng isa pang text message. Ang isang ito ay direktang nagmula kay Mila. Gerald, babalik muna ako sa Hong Kong. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang anupaman tungkol sa nangyari ngayon. Naniniwala ako sa iyo. Upang sabihin sa iyo ang totoo, kumikilos ako ng walang kabuluhan kanina dahil sa aking pagkainggit. Sa totoo lang, nais ko lang nasuyuan mo at pahayahin ako. Gayunpaman, ngayon may kamalayan ako na hindi ko kailanman na isaalang-alang ang iyong damdamin bago gawin ang lahat ng iyon. Sa ngayon, mangyaring huwag ka nang hanapin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Magpakailanman nagmamahal sa iyo, Mila. Matapos basahin ang mensahe, mas lalong nabalisa si Gerald ngayon. Pinagpatuloy niya ang pagkamot sa likod ng kanyang ulo habang iniisip niya, ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya sasabihin ang mga ganyang bagay nang walang asol? Tumama si Gerald sa manibela sa kanyang bahagyang pagkabigo. Napakatagal ng panahon mula nang huli kaming magkakilala, ngunit wala na siya bago pa tayo magkaroon ng pagkakataong makipag-usap ng maayos sa isa't isa. Tuldok-tuldok kudlit. Nang bumalik sa ospital si Gerald, kitang-kita ang galit pa rin niya. Sa huli, hindi mapigilan ni Gerald na sabihin kay Keita ang tungkol sa nangyari, inaasahan na mabigyan niya siya ng kaunting payo tungkol sa bagay na ito. Ano ang eksaktong ibig sabihin ni Mila sa mensahe na iyon? Gusto ba niyang makipaghiwalay sa akin? O ito ay tunay na iba pa? Matapos marinig ang kwento ni Gerald, simpleng ngumiti si Keita. Hindi naman siya nakikipaghiwalay sa iyo. Hindi mo ba nakita na partikular na idinagdag niya ang bahaging nagsasabing mahal ka niya magpakailanman? Sigurado akong isinulat niya iyon, alam na sigurado na iisipin mo ang mensahe. Huwag mag-alala Gerald, malinaw na gusto lang niyang maiwan mag-isa sandali. Paimpal na ba maantong hininga si Gerald nang marinig ang sagot ni Keita. In short, galit pa rin siya sa akin kung hindi lang ako pumayag na tulungan si Gia, wala sa mga ito ang mangyayari. Ano man, sinabi ni Mila na gusto niyang maiwan mag-isa sandali. Tuldok-tuldok, mas makabubuti kung hindi ko siya ginulo sa ngayon. Sige, sa sandaling mahahanap ko si Zara sa lalawigan ng Salford, pupunta ako sa Hong Kong upang salubungin siya. Kinabukasan mismo, sina Gerald, Keita, at Finlay ay magkasamang sumakay sa matuli na riles patungo sa lalawigan ng Salford. Si Gerald ay nagmisyon na maghanap ng isang tao roon. Bago sumakay sa matuli na riles, sinabi na ni Zack kay Gerald ang tungkol sa isang maliit na pag-aari na matatagpuan sa lalawigan ng Salford na na-invest ng ate ni Gerald dati. Habang tila matagal na niyang kinalimutan ito, ito ang dahilan kung bakit mayroon siyang isang tao sa lalawigan ng Salford na tutulong sa kanya. Dahil mayroon siyang mga kaugnay na koneksyon doon at sapat na pera, kakailanganin lamang ng ilang araw upang hanapin ang nasabing tao. Mayroon bang ilang mga prutas, G? Mabilis. Pinutol ko na ang ilan para sa iyo. Sabi ni Keita na medyo mahina pa rin. Gayunpaman, halata na nagpapasalamat siya kay Finlay sa pagligtas ng kanyang buhay. Sa katunayan, inalagaan niya ng mabuti sina Gerald at Finlay mula nang pumasok sila sa matuli na riles. Kaya, nasaan ang eksaktong bahay mo, G? Mabilis. Nakalimutan ko ang eksaktong address, ngunit talagang makikita ko itong muli sa sandaling makarating kami sa lalawigan ng Salford. Sagot ni Finlay. Ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa doon. Pagtingin pa lang ni Gerald sa bintana, na tila malalim ang iniisip, narinig niya ang isang gulong babae na boses na nagsasabing, "Tuldok-tuldok, Gerald,
Bakit ka nandito? Nagulat ito sa kanya. To think na mabangga niya ang isang kakilala dito ng lahat ng mga lugar. Paglingon ko upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, nalaman niyang si Maya pala iyon. Sa tabi niya ay isa pang tao na nabunggo niya noong isang araw. Kung tama ang naalala niya, Warren ang pangalan niya. Ang dalawa ay nakaupo sa tapat lamang nila at tila sila ay bahagi ng isang pangkat na binubuo ng ilang iba pang hindi pamilyar na tao. Ang pinaka-ikinagulat niya ay kung paano sila nagbihis. Sa kaibahan sa kanilang suot sa araw na huli silang nagkita, lahat sila ay nagbihis na tulad ng mga mag-aaral. Noon, isang batang babae mula sa grupo ni Maya ang nakatingin din kay Gerald na sinusundan ang tingin ni Maya. Pupunta ako sa lalawigan ng Salford. Saan ka pupunta? Casual na sagot ni Gerald. Pupunta rin tayo doon. Ngunit hindi mo kailangang malaman kung bakit kami pupunta doon. Mahinahon na sabi ni Maya. Ano ang isang seryosong pagkakataon? Kabanata 654. Mukhang maaari kung mabangga siya kahit saan man. Ano man, mukhang maayos na ang ginagawa ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, sa halip na sumakay sa normal na tren, pinili niya na lang ang sumakay sa riles. Matapos ang simpleng pagbati, medyo mas matagal pa silang nagchat bago tuluyang tumigil sa pakikipag-usap sa kanya si Maya. Habang pinipilit ni Gerald na maging mabait sa kanya, tila ayaw niyang mag-abala sa kanya. Mabuti si Gerald sa ganoon, at simpleng ginawa niya ang pareho. Pagkatapos ng lahat, kahit na parang si Maya ay patungo sa lalawigan ng Salford upang sumailalim sa isang lihim na misyon, hindi gaanong interesado si Gerald dito. Samantala, katatapos lamang ni Keita ng pagputol ng isa pang prutas. Kitang-kita niya na parang magkakilala sina Gerald at Maya. Ano pa, nakaupo siya sa tapat lang nila. Dahil sa naramdaman ng pagkakataon, ngumiti si Keita habang tinanong niya si Maya sa isang mabait at mainit na tono, gumupit lang ako ng prutas, miss, gusto mo ba ng ilan? Salamat, ngunit hindi ako kumakain ng mga prutas. Casual na pagtanggi ni Maya. Sa kanya, si Gerald ay mababa pa rin tulad ng dati. Tikas na hindi niya kailangang ipakita ang alinman sa kanyang mga kaibigan ng paggalang din. Ito ay katulad ng isang senaryo kung saan ang isang bilog ng mga kaibigan ay ganap na hindi papansinin ang isang solong tao, dahil lamang sa lahat ng iba doon ay tumingin din sa kanila ng masama. Dahil si Gerald ang taong minasdan ng kanyang grupo, ang sinumang kaibigan niya ay tiyak na tretuhin ng parehas. Sa kabaligtaran, kung ang tao ay lubos na makapangyarihan sa loob ng bilog ng mga kaibigan, ang anumang mga kaibigan na ipinakilala nila ay tiyak na iginagalang at pinapabore ng iba. Ang paunang hangarin ni Keita na gawing mas magalang si Gerald sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi inaasahan, ang magandang ginang ay tila naiinis sa kanya kaagad mula sa paniki. Matapos marinig ang kanyang tugon, simpleng namula si Keita bago bawiin ang kanyang kamay, pakiramdam ng medyo mapait. Maya, nagdala ako ng ilang mga tangerine. Ang mga ito ay mula sa aking kamag-anak na bayan at sila ay medyo matamis. Dito, hayaan mo akong magbalat ng isa para sa iyo. Sabi ni Warren habang nakangiti sa kanya. Habang karaniwan para sa iba na subukan ang kalugod-lugod sa kanila, binigyan ng kanilang mataas na katayuan, hindi nila bibigyan lamang ng isang pagkakataon ang mga random na tao na mangyaring sila. Malinaw na bibigyan sila ng labis na respeto. Matapos marinig ang alok ni Warren, kaagad na tumango si Maya ng bahagya. Tangerines mula sa Mayberry ay medyo sikat. Galing kami sa Hilaga kaya't bihira natin silang tikman. Ipaalam din sa amin. Pang-aasar ng ilang batang babae na nakaupo sa likuran lamang ni Maya. Ang kanilang pangkat ay malinaw na binubuo ng mga tao mula sa lahat ng dako ng lugar. Sigurado, dito ka na. Nakangiting sagot ni Warren habang inaabot ang ilang mga tangerine sa kanila. Matapos ang pagbabalat ng isa para kay Maya, inabot sa kanya ni Warren ang tangerine at isinukbit niya ito sa kanyang bibig bago sinabing tama ka. Ito ay talagang matamis. Nang magsimula ng mag-chat ang grupo ni Maya tungkol sa mga usapin sa pamilya, nakita ni Gerald na si Keita ay namumula ng alsak habang nakatitig kay Maya. Hindi masisisi ni Gerald sa pakiramdam na ganoon. Kung sa bagay, medyo nagagalit din siya sa ugali ni Maya. Malinaw na hindi talaga nirerespeto ni Maya si Keita. Ngumiti siya sa katinapik sa balikat si Keita bago magbalat ng orange para sa kanya. Paano tayo makakarating sa Wendell City, Gerald? Tanong ni Keita habang kumakain ng kanyang orange. Pupunta kami doon sa sasakyan. Dahil hindi kami nakikipag-usap sa anumang partikular na espesyal, hindi na namin kakailanganin ang tulong ng mga may-ari ng pag-aari ng aking kapatid na namuhunan sa Salford City. Tingnan natin kung paano maglalaro ang iba pa sa paglaon. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanya, si Zack lamang ang ibang tao na alam ang tungkol sa mga utos ng kanyang ama na palihim niyang siyasatin ang insidente. Sa pagkakaalam ng iba, si Gerald ay simpleng pupunta sa lalawigan ng Salford para sa isang paglalakbay.
Ito ang dahilan kung bakit hindi pa niya napapaalam sa mga may-ari ng namuhunan na pag-aari doon tungkol sa kanyang pagdating. Pagkatapos ng lahat, wala talaga siyang anumang mga kahilingan sa ngayon. Narinig din niya na ang pag-aari ay hindi masyadong malaki, mas maliit sa katunayan kumpara sa kung ano ang pag-aari niya sa Mayberry. Sa isang iglap lang ng mata, 4 na oras ang lumipas at ang gabi ay dahan-daang gumapang. Sa oras na iyon, higit sa 10 mga mamahaling kotse ay nakaparada sa labas mismo ng Salford High Rail Station. Bakit wala pa siya rito? Nakakapagod na tumayo dito ng napakatagal. Ano man upang isipin na personal kang dumating, G-Zatter. Sino ang eksaktong hinihintay natin? Sabi ng isang babae. Manahimik ka at tumayo ng maayos. Kung napunta ka sa pagkakasala sa taong iyon dahil sa iyong kamangmangan at pagkadaldal, tiyak na mahihirapan kang maghirap. Sigaw ni G-Zatter, isang nasa edad na lalaki sa kanyang nasasakupan. Kabanata 655. Ang County Salford ay ang sentro ng lungsod ng lalawigan ng Salford. Ang pagiging sentro ng lungsod, laging ito ay umuunlad at abala. Sa kabila ng pagiging isang mataong lungsod, ang 10 mga mamahaling kotse ay nakapark sa harap ng laging abala sa Salford High Rail Station na partikular pa rin ang nakakaakit. Sa sandaling iyon, sa wakas nakarating ang Riles sa istasyon. Nakatayo, bahagyang naginat si Gerald bago bumaba ng Riles kasama sina Keita at Finlay. Nang dumaan siya kay Maya at sa pangkat ng mga kaibigan niya, gayunpaman, paadya lang silang dumaan sa kanila nang hindi man lang binati ang lahat. Manalo ka. Tingnan mo lang ang ugali na yan. Sino ang guguluhin ng tungkol sa kanya? Paano hindi siya naglalakas loob na batiin ako? Napaisip si Maya sa sarili. Hindi niya kailanman inaasahan na magtatapos si Gerald sa pagiging isang matigas na ulo. Maliwanag na si Maya ay mayroong isang superiority complex. Kung binati mo lang ako, pipigilan ko ang abalahin ka. Gayunpaman, para sa isang taong katulad mo na huwag pansinin ako, ang iyong mga aksyon ay katulad ng pagsira sa isang magandang bagay. Nakakahiya at nakakainis. Gayunpaman, hahayaan niya itong dumulas sa oras na ito. Pagkatapos nito, siya rin ay bumaba ng Riles kasama ang kanyang pangkat. Hindi mo ba sinabi na may susando sa amin sa sandaling dumating kami sa istasyon, Warren? Tanong ni Maya habang ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumingin sa paligid. Tulad ng pagtatanong niya rito, naririnig ang tunog ng auto na tumatakbo. Makalipas ang mga segundo, isang malaking Land Rover ang nagmaneho at huminto sa harap ng pangkat. Inikat ng driver ang bintana ng kanyang kotse at maya-maya ay nakita ng grupo ang bata at gwapong lalaki na nagmamaneho nito. Dito, Warren. Sabi ng lalaki. Jameer. Sagot ni Warren habang medyo kumakaway ng kamay. Wow! Ito ay isang Land Rover. Ano ang pinagkakakitaan ng kaibigan mo, Warren? Tanong ng ilang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Well, naging kaklase ko siya dati sa Police Academy. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapagtapos, hindi siya naging pulis. Dahil sa tinawag siya ng kanyang ama sa bahay upang manahin niya ang kumpanya ng kanilang pamilya. Sagot ni Warren na may chuckle. Hindi mapigilan ng mga batang babae na tumingin kay Warren na may paghanga matapos marinig iyon. Bakit kagaya ng mga pambihirang tao? Ang lahat ng mga taong nakilala nila ay kahit papaano pantay bilang kapansin-pansin. Sa pagsasalita ng alin, Maya, hindi mo sinabi na mayroon kang maraming malapit na kamag-aral ng high school sa County Salford. Sinabi mo na sa sundoan nila tayo, di ba? Kung aalis kami sa kotseng ito ngayon, hindi ba sila makakapagtagpo sa amin noon? Tanong ng isa sa mga batang babae. Nagsasalita tungkol sa mga kamag-aral, kumusta ngayon ang iyong kamag-aral na high school? Ang isa na sinabi mong nagtaguyod ng kanilang sariling negosyo. Ano ang deal niya? Tanong ni Warren habang naglalakad papunta sa sasakyan ni Jameer. Oh, kaibigan yan. Pareho kaming nagmula sa pangkat ng kompetisyon ng aming high school noon at siya ay isa sa aking maraming mga kamag-aral na nakapasa sa pagsusulit at kalaunan ay nag-collow sa County Salford. Dahil ang aming misyon ay magsisimula sa loob ng ilang araw, naisip kong masarap na makilala siya upang magkaroon muna ng kasiyahan. Gayunpaman, sasabihin ko, Warren, wala ang kaibigan sa malapit na natitirang tulad ni Jameer. Maasim na sabi ni Maya. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatayo sa tabi ng Jameer Land Rover. Habang pinapapakilala pa nila ang kanilang sarili upang makilala ng husto ang bawat isa, isa pang tunog ng tunog ang narinig. Sa oras na ito, ang isang serye ng BMW 5 ay nakaparada sa likuran mismo ng kotse ni Jameer. Nang may baba ang harapan ng bintana ng sasakyan, isang lalaki at babae ang makikita na magkatabi na nakaupo. Pareho silang nagwagayway habang sinasabi, medyo matagal na, Maya. Vinci. Leonard. Masayang sagot ni Maya. Nang makita na maging ang mga kamag-aral ni Maya ay dumating sa isang marangyang kotse upang sunduin siya, ang dalawang batang babae na nakatayo sa tabi niya ay nagselos.
Pagkatapos ng lahat wala sa alinman sa kanila ang mayroong maraming mga kamag-aral o kaibigan na ipinagyayabang. Kahit na mayroon silang dati, matagal na nilang tumigil sa pakikipag-ugnay sa kanila. Ang sesyon ng pagbati at pagpapakilala ay nagpatuloy sa oras na ito na may dalawang labis na mukha. Dahil lahat sila ay matagumpay na tao, nagbahagi sila ng maraming magkatulad na mga saloobin at pananaw. Sa maraming taon na tayong hindi nagkikita, Maya. Grabe na miss kita. Ito ang perpektong oras upang tayo ay muling magkasama. Sabi ni Vinci habang nakahawak siya sa magkabilang kamay ni Maya ng masigasig. Si Vinci mismo ay mukhang kaakit-akit. Bigla na lang iniangat ni Vinci ang kanyang ulo habang nakatingin sa likuran ni Maya, mukhang nakatulala. Ha, hindi ba iyan? Maaaring iyon talaga si Gerald. Sinabi ni Vinci habang pinagmamasdan si Gerald at ang kanyang kakaibang grupo na magkakasamang naglalakad palabas ng istasyon habang bitbit ang kanilang mga baon. Manalo ka. Ayos lang sa kanya. Sagot ni Maya. Kabanata 656. Gerald. Sigaw ni Vinci. Nagulat si Gerald nang marinig ang tawag sa kanyang pangalan. Paglingon ko nakita niya pareho sina Vinci at Leonard. Hindi pa talaga nakakausap ni Gerald ang dalawa sa labas ng mga kompetisyon kaya't hindi siya masyadong malapit sa alinman sa kanila. Sa pagitan ng dalawa, gayunpaman, siguradong mas nakilala ni Gerald si Vicky. Kung sa bagay, si Leonard ay nagmula sa isang mayamang pamilya kaya't binigyan siya ng mas kaunting dahilan upang kausapin si Gerald noon. Leonard ay mas malapit sa Maya at ang iba pa. Pagkatapos ay lumakad si Gerald sa kanila na may pagtataka sa mukha bago sinabing Vinci. Leonard, habang hindi siya masyadong nakikilala sa kanila, dati pa rin silang magkaklase. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nakikipag-usap sa kanila sa isang palakaibigan. Sandali lang siyang naska ni Leonard mula ulo hanggang paa bago hindi na isang tumango bilang tugon sa pagbati ni Gerald. Si Vicky naman tumalon sa harap ni Gerald bago tinapik sa balikat. Hoy, Gerald, medyo matagal na, hindi mo pa rin nakikipag-ugnay sa amin. Noong araw sina Gerald at Vinci ay dating magkapareha tuwing lumahok sila sa mga kompetisyon. Dahil pareho silang kadalasang nakapagtagpo ng desenteng pagraranggo, nagsisimulang makaramdam si Gerald ng bahagyang nostalgic ngayong nagtatagpo ulit sila pagkatapos ng napakatagal. Alam ko diba, napakatagal nito, sagot ni Gerald. Speaking of which, the duo over there your girlfriend and a family member of hers. Mukha talaga siyang maganda. Alam mo, maaari kang dalhin ni Leonard sa kung saan mo nais pumunta. Sabi ni Vinci. Sa totoo lang, kailangan kong makilala ang ibang tao mamaya. Dagdag ni Leonard nang marinig niya ang mungkahi ni Vinci. Nakangiting ngumiti lamang si Vinci matapos marinig ang kanyang tugon at mabilis na binago ang paksa. Ay, nga pala pareho kayong hindi pa alam, ngunit ikakasal na kami ni Leonard. Mga 3 buwan din akong buntis ngayon. Oh wow, binabati kita. Sabi ni Maya, kitang-kita na nabigla ng revelasyon. Napatingin siya kay Gerald na para bang kinukumpara siya kay Leonard. Panipi tuldok. Hoy, ngayon ko lang napagtanto, ngunit tingnan ang lahat ng mga sasakyan doon. Sabi ni Jameer mula sa asol habang nakaturo sa isang sulok. Ha, oh wow, lahat sila ay mga mamahaling kotse. Sabi ng isang batang babae sa gulat na boses matapos na lumingon upang hanapin ang sarili. Lahat ng iba pa ay pantay na nagulat. Sabihin, hindi ba kay Barry Zatter ang unang kotse na iyon? Ang kilalang negosyante sa ating bayan. Tanong ni Leonard na tila kinikilala ang modelo ng kotse. Naniniwala ako. Napakakakaibang nakikita ang isang lalaking katulad niya na naghihintay na pumili ng isang tao. Naaalala ko ang pagpunta sa isang pag-andar sa negosyo kasama ang aking ama noong bata pa ako. Noon, hindi ko sinasadya na kumatok sa kanya at tinapik niya ang aking ulo, alam mo. Sabi ni Jameer na medyo mayabang. Tingin ko susubukan kung pumunta doon at batiin siya. Ang isa sa mga tagapamahala na naghihintay sa kanya ay alam na ang aking tatay. Sabi ni Jameer habang naglalakad. Ang kanyang aksyon ay kapwa nagulat at napahanga ang lahat doon. Matapos maglakad papunta sa nasabing manager at makipag-usap ng kaunti, sa huli ay bumalik si Jameer. Paano ito napunta? Tanong ni Warren. Pasimpleng bati ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na narito sila upang pumili ng isang malaking boss kaya wala siyang oras upang kausapin ako. Sumulyap din sa akin si G. Zarter, ngunit hindi ako naglakasloob na kausapin siya. Habang ang lahat ay nasa sabik sa pakikipag-usap, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng awkward na nakatayo doon. Kaya sinabi niya kay Vinci na aalis siya bago lumabas ng eksena. Hindi siya tinangkang pigilan siya ni Vinci dahil alam niya kung gaano ito kakulaitan para sa simpleng pagpunta niya doon. Gaano kaiba, bakit wala pa si G. Crawford? Sabi ni Barry habang tinitingnan ang oras na kinakabahan, butil ng pawis na dumadaloy sa noo niya.
Hindi inayos ni Zack na kunin ni Barry si Gerald dahil partikular niyang sinabi sa kanya na huwag mag-ayos ng anumang bagay para sa kanya. Dahil dito, sinabi lamang ni Zack kay Barry na darating si Gerald ngayon at hintayin lamang niya ang kanyang tawag. Habang sinadya ni Zack ang bawat salita na sinabi niya, hindi lamang naglakas loob na humiwalay sa isang formal na pagtanggap si Barry, na ipinaliwanag kung bakit naghihintay pa rin siya roon para sa pagdating ni Gerald. Gayunpaman, hindi pa rin makakarating si Gerald kahit na matagal na silang naghihintay. Samantala, si Gerald at ang kanyang sariling pangkat ay nakakita lamang ng isang hotel na matutuluyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Kabanata 657. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Oo, nais ko lamang suriin kung nakarating ka na, G. Crawford. Padadalhan ka namin ng isang bilang na kabilang sa pangkalahatang tagapamahala ng County Salford. Ang kanyang pangalan ay G. Zarter at tulad ng Crawfords, ang County Salford ay may mga negosyo din mula sa lahat sa buong mundo. Kapag nakarating ka na, maaari mong hanapin si Barry Zarter kung may kailangan ka, sabi ni Zack. Paimpel siyang nag-check-in kay Gerald upang matiyak na wala siya sa anumang uri ng gulo. Nakuha ko. Sa pagsasalita nito, G. Crawford, naitalaga ko dati si Barry na maghanap para sa pendant ng jade sa County Salford. Maliwanag na mayroon na siyang balita tungkol dito. Ayos lang. Tatawagan ko na siya. Pagkababa niya pa lang ay humiga na si Gerald sa kanyang kama bago tumawag sa susunod kay Barry. Si Barry ay tila medyo nabalisa sa pagtanggap ng tawag. Gayunpaman, nagawa niyang kalmado ang kanyang sarili halos kaagad bago dumiretso sa negosyo. Oo, G. Crawford, naghanap ako ng mataas at mababa ng balita tungkol sa pendant at sa wakas ay nakahanap ako ng isang bagay. Habang hindi ko matukoy ang eksaktong pamilya kung saan nagmula ang pendant, nakahanap ako ng isang matandang lalaki na handang tumingin sa palawit pagkatapos kong ilarawan ito sa kanya. Ayon sa kanya, masasabi niya kung aling pamilya nagmula ang pendant sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Sige, ngunit huli na ngayon. Masisiyahan ako kung maaari tayong magtagpo bukas ng umaga. Maaari mo akong ihatid sa matanda kung ganon. Matapos ang isang maikling pag-uusap, pagkatapos ay tumambay si Gerald. Sinubukan niyang tawagan si Mila. Nasanay lang siya sa pagtawag sa kanya tuwing gabi upang magkaroon lamang ng isang maikling usapan. Gayunpaman, hindi pa siya nakakakuha ng alinman sa kanyang mga tawag sa ngayon. Samantala, iniisip ni Mila si Gerald na bumalik din sa kanyang hostel. Maraming mga babaeng mag-aaral mula sa buong mundo ang nananatili sa gusali ng istasyon ng TV station. Habang ang ilan sa kanila ay naroon upang mag-aral, ang iba pa ay naruroon para sa kanilang mga internship. Sabihin, Mila, pwede mo ba akong samahan upang kumuha ng ilang gamit? Tanong ni Molly habang tinatapik ang balikat kay Mila. Sigurado. Sagot ni Mila. Pareho silang nagtungo sa baba bago umalis para sa hypermarket. Nang makarating sila doon, ang hypermarket ay siksik ng mga tao. Hoy, hindi ba yon si Mila? Hindi alam na mayroon kang oras upang lumabas at bumili ng mga bagay-bagay sa nakapak na schedule mo. Sabi ng isang medyo matangkad at sobrang ganda ng batang babae habang malamig na nakatingin kay Mila. Wala sa iyong negosyo, Holly. Tumigil sa pagiging napaka-nosy. Putol ni Molly nang magsalita siya sa ngalan ni Mila. Si Holly ay nagmula sa modo at ang kanyang mga resulta ay mas mababa ng bahagya kaysa kay Mila. Dahil ang parehong mga departamento ng aliwan at dalubhasa ay sumali sa oras na ito upang makipagkompetensya, kapwa siya at si Mila ay mga karibal. Pagkatapos ng lahat, magpapadala lamang sila ng kanilang pinakamahusay na intern upang sumali sa entertainment department. Ang taong nakapasok sa departamento ng aliwan ay magkakaroon ng pagkakataong maging sikat. Sa kasalukuyan, ang pinakatanyag na mga kandidato para sa lugar na iyon ay sina Holly at Mila. Gayunpaman, tila may koneksyon si Holly sa departamento ng aliwan at ginagawa niya ang bawat pagkakataon na masasabutahin niya ang pagganap ni Mila sa entablado. Ito ay isang kompetisyon na nakabatay sa paligid ng kasikatan kaya likas para sa kanilang dalawa na hindi maging maayos. Tulad ng hitsura ni Molly na para bang handa siyang magsimula ng away, agad siyang pinigilan ni Mila. Kalimutan mo yan, Molly. Balik na lang tayo, sabi ni Mila habang nagsisimulang maglakad palayo. Hindi ka papasok sa entertainment department. Sumuko ka na. Inisya ni Holly na nakakross ang mga braso. Nang makabalik si Mila sa hostel, may naghihintay na sa kanya. Mila, bumalik ka na. Kanina pa ako dumaan pero wala ka dito. Kakatapos ko lang ng script ko. Maaari mo bang tingnan ito, mangyaring? Tanong ng dalaga habang nakangiti. Siyempre, sinundan niya ang dalaga sa kanyang silid. Pagkatapos dumaan sa script ng kaunting sandali, bumalik siya sa kanyang silid. Nauna nang naisip ni Mila na magkakaroon lamang siya ng isa pang regular na araw.
Gayunpaman, Kabanata 658. Bigla na lang may naririnig na batang babae na umiiyak malapit sa silid ni Mila. Sa oras na lumabas si Mila upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan, ilang iba pa ang umalis sa kanilang mga silid upang makita kung ano ang mali. Si Mila at ang iba pa ay sumunod lamang sa likuran nila. Anong meron, anong nangyari? Tanong ng isa sa mga batang babae na naroroon. Lumabas ako kasama ang kasambahay ko kanina at pagbalik ko, napagtanto kong nawawala ang singsing na brilyante na nakuha sa akin ng kasintahan ko. Napakamahal na singsing at hindi ko ito makita kahit saan. Sabi ng batang babae na umiiyak. Narinig ni Holly ang racket mula sa katabi at naroroon din siya ngayon. Huwag kang umiyak, Zylina. Maaari mo lang itong nalagay sa maling lugar. Alam mo kung gaano ka naging pabaya. Marahil ay hindi mo sinasadyang iniwan ito sa kung saan. Mungkahi ni Holly. Ngunit Holly, hindi ko maiiwanan ang napakahalagang bagay. Palagi akong nag-iingat sa 6,000 singsing na dolyar. Sigaw ni Zylina. Ano kakaiba? Kaya paano ito? Nasaan ka na ba ngayon at sino pa ang nasa hostel? Hindi kaya ang iyong pinto ay hindi maayos na nakasara kaya't may isang taong nakakaalam tungkol sa singsing na pumasok at ninakaw ito? Sa una, sino ang nagsabi sa iyo na ipakita ang iyong singsing sa lahat sa sikat ng araw? Dagdag ni Holly. Well, lahat kaming 5 ay nagsama sa pamimili. Si Noraiso lang ang nasa hostel. Sinabi niya na kailangan niyang isulat ang kanyang script, sabi ng isa sa mga kasambahay. Hindi ako iyon. Hindi ko kinuha ang singsing. Sinabi ni Noraiso, takot na takot. Ngunit ikaw lamang ang nasa hostel sa mga oras na iyon. Sino pa kaya ito? Tinanong ni Holly. Bakit hindi mo hayaan na suriin namin ang iyong kama upang mapatunayan mo ang iyong kawalang kasalanan? Sumunod na mungkahi ni Holly. Alam na alam ni Mila na simpleng idinidirekta ni Holly ang kanyang galit kay Noraiso dahil malapit na siyang kaibigan ni Noraiso. Pag-unawa doon, agad na ipinagtanggol ni Mila si Noraiso sa pagsasabing, mapapatunayan ko na hindi hinawakan ni Noraiso ang mga gamit ni Zylina. Kung sa bagay, hindi siya ganoong klaseng tao. Patunayan. At paano mo eksaktong gagawin ito? Sabi ni Holly habang nakaturo kay Mila. Humawak ka, naalala ko ngayon. Nang lumabas ako upang kumuha ng maiinom kanina, sa palagay ko nakita ko si Mila at Noraiso na magkasamang pumasok sa hostel room. Sabi ng isang batang babae na nakatira sa silid sa tabi ni Mila. Ang lahat ngayon ay nakatingin kay Mila. Hindi nakakagulat na tinutulungan mo siya ng sobra. Pareho kayong nagtambal upang gumawa ng krimen na ito. Inisya ni Holly. Tumigil sa pag-spout ng kalokohan. Nag-aalalang sabi ni Molly. Kung hindi ito alinman sa iyo pagkatapos ay suriin namin ang iyong mga kama. Kung hindi mo nagawa ang krimen, bakit pareho kayong nagpapakahirap? Sagot ni Holly. Mila, ikaw, sabi ng batang babae na nawala ng singsing habang nakatitig kay Mila. Pagkatapos ng lahat, pareho silang medyo malapit na kaibigan din. Mabuti, gawin mo ang gusto mo, sabi ni Mila. Nang makuha ang kanilang pag-aproba pagkatapos ay nagpatuloy si Holly sa pagdaan sa mga gamit ni Noraiso. Gayunpaman, wala siyang mahanap. Pumasok sina Holly at ang kanyang mga kapatid sa silid ni Mila. Ilang sandali na pinagdaanan ang kanyang mga gamit, inangat ni Holly ang una ni Mila bago sumigaw sa gulat, Zylina, tingnan mo. Hindi ba yan ang singsing mo doon? Lahat ng naruroon noon ay nanood habang si Zylina ay lumalakad at kinuha ang singsing. Oo, akin ang singsing na ito. Hindi makapaniwala si Zylina. Paimpel niyang tinitigan si Mila bago sinabi, Mila, bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Panipi, Kabanata 659. Si Mila mismo gayunpaman ay pantay na gulat din sa kanila. Paano ito posible? Hindi ko kinuha. Narito ang katibayan at malinaw na nakikita ito ng lahat. Paano mo pa rin sinusubukang ipagtanggol ang iyong sarili? Isang palabas. Sabi ni Holly. Mila, lagi kitang hinahangaan ngunit talagang binaygo mo ako sa pagkakataong ito. Kung talagang gusto mo ang singsing ko, sasabihin mo lang sa akin. Dagdag ni Zylina na hindi makapaniwala. Hindi ko talaga kinuha. Hindi. Tanggi ni Mila habang patuloy na umiling. Nagsasabi siya ng totoo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Holly, ang kasintahan ni Mila ang pinakamayamang tao sa Mayberry. Maaari niyang makuha ang anumang nais niya. Bakit kailangan pa niyang magnakaw ng singsing ng iba? Sabi ni Molly. Ay hindi. Ang pinakamayamang tao sa Mayberry. Takot na takot ako. Sagot ni Holly habang tumatawa ng hysterically. Sino ang nagmamalasakit sa alinman sa mga iyon? Ninakaw ang ninakaw. Tiyak na dadalhin ko ito sa direktor bukas. Teryo na. Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga ang paborito ng direktor.
Magkakaroon ng isang malaking kaganapan sa Hong Kong TV station bukas at makikinig kami sa iyong paliwanag kung gayon. Dagdag ni Hali habang nakatalikod at umalis habang kinakaladkad si Xylena. Si Norisa naman kay Mila lang tinignan niya na may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Maya-maya kinagat niya ang ibabang labi bago umalis din. Mila, paano posible ang alinman sa mga ito? Naniniwala kami na hindi mo kailanman gagawin ang ganoong bagay, ngunit sino ang maaaring maglagay ng singsing na iyon sa ilalim ng iyong unan? Narito kami sa buong oras. Dahil ang grupo ni Mila ay may kamalayan sa kung sino ang kanyang kasintahan, alam nila sa katunayan na si Mila ay hindi kailanman magnakaw ng anuman. Kahit na hindi nila alam ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald, kakilala pa rin siya ng mga kaibigan niya upang maniwala na walang sala si Mila. Ako, sa palagay ko alam ko kung sino ang naglagay doon. Ngunit sa palagay ko hindi niya ginawa ito ng sadya. Ani Mila, nangingilid ang mga mata. Imposibleng hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Mila kung bakit tutulungan ni Norisa si Hali na masabotahe siya. Kung sa bagay, sa tuwing binubuli siya ni Hali, si Mila ang unang tatayo para sa kanya. Nang tuluyang natanto ni Molly at ng iba pa niyang mga kaibigan kung sino ang gumawa ng kilos na iyon, lahat sila, lalo na sina Molly at Wanda, ay galit na galit. Damn it! Pupunta ako upang hanapin siya ngayon. Napakalaking basura. Kalimutan mo, walang pakinabang ang paghahanap sa kanya. Kung handa silang magtiwala kay Norisa na sabotahe ako, kung gayon tiyak na hindi kailanman ibubuhos ni Norisa ang katotohanan. Ang buong bitag na ito ay partikular na naset up para sa akin. Kahit na mabaigo siya sa oras na ito, tiyak na susubukan akong muling itaguyod ni Hali sa susunod na sumali ako sa isang kompetisyon na kasama ko siya. Hindi niya ako bibitawan ng ganoong kadali. Sabi ni Mila habang nakaupo sa kanyang kama at nalulumbay. Bakit hindi mo tawagan si Gerald? Si Hali ay isang lokal at siya ay may mahusay na koneksyon. Hindi ka magagawang manalo ng laban-laban sa kanya nang wala ang kanyang tulong. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang siya. To think na talagang nagawa niyang makinig kay Norisa sa kanya. Malinaw na nais kanyang lumabas sa kompetisyon. Sigurado akong tatalon siya sa kagalakan kung may pabalik kanya sa Mayberry sa proseso. Sumagot si Molly, nag-aalala ang kanyang tono. Alam ko, Molly. Gayunpaman, lahat kayo ay hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Target lang niya ako. Ayokong matapos na hilahin ang iba pa sa iyo dito. Narinig ko na may isang mahusay na darating sa istasyon bukas kaya dapat kayong magpahinga at maghanda habang makakaya. Sabi ni Mila habang nakahiga sa kanyang kama agad na matapos ang kanyang pangungusap. Kahit na mukhang matigas si Mila, siya ay isang batang babae pa rin sa puso. Hindi lamang siya nakulangan ng tamang mga koneksyon upang mapangalagaan ang kanyang sarili, nagkulang pa siya ng isang taong maaaring alagaan siya doon. Labis na namiss niya si Gerald ngayon. Kung nandito lang siya, tiyak na makakasama niya anuman ang sitwasyon. Kailangan lang niyang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari para agad siyang sumugod sa kanya. Sa ngayon, gusto na talaga niyang tawagan si Gerald at umiiyak kasama siya. Hindi ito isang madaling gawa para sa isang batang babae na mabuhay sa labas ng siya lamang. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Gia. Kung umaasa lamang siya kay Gerald sa tuwing may nangyari, ano pa ang kabutihan sa kanya maliban sa pagiging magandang mukha? Naramdaman niya na kailangan niya maging isang babaeng nakatayo kasama si Gerald sa halip na maging isang magandang bulaklak lamang para protektahan niya. Sa gayon, pinigilan niya ang pagtawag sa kanya. Kumantong ito kay Mila na walang tulog hanggang sa madaling araw na. Isang ganap na kaganapan ang gaganapin sa istasyon kaya kailangan nilang ihanda ang function hall. Ang mga sangkot ay ang Hong Kong TV station, ang mga istasyon ng TV sa paligid ng Timog Karagatan, at ilang iba pang mga istasyon ng telebisyon na nagtulungan sa ilalim ng West Ends. Ang lahat sa kanila ay nasa ilalim ng iisang pangkat ng pamamahala, at bawat isa ay pantay na makapangyarihan sa industriya ng media. Kabanata 606 na po. Nagkaroon din ng bulong-bulungan na ang kumpanya ng telebisyon ay pagmamayari ng isang medyo kabataang babae na may isang nakamamanghang background. Sa katunayan, napaka-impluwensya niya na kahit na ang makapangyarihang kumpanya ng telebisyon ay walang katuturan sa kanya. Habang ang chismis ay kumalat tulad ng wildfire, wala talagang nakakaalam kung ito ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, wala pang nakakita sa kanya dati. Ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ang istasyon ng TV sa kaganapan. Kahit na ang lahat ng mga kasangkapan sa function hall ay kailangang ganap na maayos. Ito ang katibayan ng pagiging alalahanin ng istasyon. Ano pa, maraming mga kilalang tao ang lumahok din. Tiyak na magiging isang buhay na kaganapan. Habang ang lahat ay abala sa pagtiyak na ang bulwagan ay ganap na pinalamutian, malakas na ipinalakpak ni Jihil ang kanyang mga kamay bago sinabi sa mga intern at mga tauhan na tumigil muna sandali.
Magtipon-tipon, lahat. Mayroon akong balita para sa inyong lahat. Narinig iyon, lahat ay gumawa ng itinuro. Ang VIP ngayon ay isang napaka-espesyal na tao talaga. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat na maging labis na mag-ingat ngayon. Tungkol sa kung sino ang magiging tagahatid ng premyo, personal kong pipiliin ang isa sa mga mag-aaral na magagawa ito. Gayunpaman, ang tao na napili ay dapat na maging mas maingat dahil makikipag-ugnay ka sa aming VIP. Sabi ni Jihil na parang pantay kasing kinakabahan. Buong suporta namin sa iyo, Hali. Sigaw ng isang pangkat na mga tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Ang lahat sa kanila ay tila naging tanyag na mayamang mana. Malinaw na nandito sila upang suportahan si Hali dahil may pahintulot silang pumasok sa hall. Maraming mga iba pang mga bisita ang dumating din kasama ang ilang malalaking bosses mula sa Yanken at Modo. Kumaibot ang kanto ng mga labi ni Jihil nang marinig iyon. Gayunman siya ay ngumiti lamang nang wala sa ginhawa bago sinabi, pinag-usapan ko ito sa istasyon ng TV at lahat tayo ay nagpasya na ibigay ang pagkakataong ito kay Mila. All the best, Mila. Sabi ni Jihil. Malinaw na malaki ang pag-asa niya sa kanya. Pasimpleng tumango si Mila bilang sagot. Hindi ako sang-ayon. Sigaw ni Hali parang hindi magagalit na tunog. Tanging ang pinakamahusay na mag-aaral ay mapili upang maging tagapagtanghal ng premyo at malinaw na siya iyon. Malinaw na siya ay nakaramdam ng kaba dahil hindi siya napili. Mayroon kang ibang mga responsibilidad na dapat puntahan, Hali. Bakit ka hindi sumasang-ayon? Alam na alam ni Jihil ang background ni Hali kaya't nag-ingat siya sa kanyang tono at salita. Hindi ko sinasabi na nais ko ang post, ngunit ang sinumang iba pa kaysa sa magnanakaw na ito ay maaaring magkaroon ng papel. Ang pagpili sa kanya ay magiging insulto sa VIP. Sagot ni Hali. Magnanakaw. Anong ibig mong sabihin? Tinanong si Jihil, ang kanyang tono ay mas mahigpit kaysa dati. Aba, isusumbong ko sa iyo ang insidente kagabi ngunit hindi ko nagawa. Kita nyo, ninakaw ni Mila ang brilyante na singsing ni Zylina na Reg Along mula sa nobyo. Lahat sa amin na naruroon sa oras ay nakita na ang singsing ay nasa ilalim ng kanyang unan. Paliwanag ni Hali habang ang iba pang mga batang babae ay tumango. Walang sino man ang maniniwala sa kanya kung hindi nila nakita ang singsing doon ng kanilang sariling mga mata. Dahil doon, hindi dapat maging kwalipikado si Mila na nasa entablado. Tama iyan. Paano papayagan ang isang tulad niya na umakyat sa entablado? Maaari mo ring itapon siya. Isa lamang siyang nakakahiya na magnanakaw. Oo, pinapahiya lang niya kami mga intern. Ang mga sumisigaw na mga komantong iyon ay pawang mga intern na maliwanag na naiinggit kay Mila. Ngunit hindi ko talaga ninakaw ito. Hindi ko, sabi ni Mila habang hinaharap ang lahat ng kanilang akusasyon at paghamak. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.